Pumasok si Angelina Santos sa Greenwood Mall nang hapon na iyon, simpleng nagbabalak lang mamili. Para sa mga tauhan, mukha lang siyang isa pang babaeng may malaking handbag, isang madaling pagtuunan ng hinala. Napansin siya ng mga gwardyang sina Ortega at Ramon at nagsimulang lumapit. Mabibigat ang mga hakbang ng mga sanay magpakitang lakas. Dumating si Opisyal Ricardo Reyes, maingay, arugante at may daladalang autoridad na higit na parang banta kaysa proteksyon. Ngunit hindi nila napansin ang tahimik na tapang sa mga mata ni Angelina. Sa likod ng kalmadong tingin ay isang babaeng naglingkod ng 2 dekada sa law enforcement, isang babaeng nakapagsuot ng ranggong kapitan sa pamamagitan ng dedikasyon at tibay. Akala nila'y susunod siya ng walang pagtutol. Hindi nila inasahan ang mangyayari. Sapagkat sa sandaling iyon, guguho ang lahat ng kanilang inaakala. Pero bago tayo magpatuloy, sabihin muna sa comments kung saan kayo nanonood at huwag kalimutang mag-subscribe dahil ang episode bukas ay hindi nyo gugustuhing palampasin. Mainit ang Sabado ng hapon at ang sikat ng araw ay bumubuhos sa salaming kisame ng mall, kumikislap sa makinis na sahig. Naglakad ng may layunin si Kapitan Angelina Santos. Marahang sumasayad ang kanyang leather purse sa gilid pagkatapos ng isang nakakapagod na linggong puno ng mga pulong at papeles. Ang pagbili ng regalo sa kaarawan ng pamangkin ay tila perpektong takas. Isang espesyal para kay Jasmine, bulong niya habang sinusuyod ng mata ang mga tindahan. Buhay na buhay ang mall sa agos ng weekend. Mga pamilyang may strollers, mga kabataang nagtatawanan sa tabi ng fountain at ang mahinang ugong ng mga usapan. Ilang minuto, pinayagan niyang mag-relax ang sarili, iniwan ang bigat ng trabaho. Ngunit sandali lang ang kapayapaan. Sa refleksyon ng isang bintana ng tindahan, nakita niya sila, 2 gwardya na nakasunod mula sa distansyang akala nila'y palihim. Ang mas matangkad, si Ortega, ay nagsasalita sa kanyang radyo habang nakatitig sa kanya. Ang mas mababa, si Ramon, ay halatang balisa, palipat-lipat ang tingin sa pagitan ni Angelina at Ortega. Nanikip ang panga ni Angelina. Sa 20 taon niya sa serbisyo, kilala na niya ang mga senyales ng pagmamanman. Hindi iyon ang unang beses na naranasan niya sa isang tindahan. Pamilyar, ngunit hindi ibig sabihing mas madali. Copy that, crackle ng boses ni Ortega sa radyo. Babae, brown na bag, asul na sweater. Binabantayan namin. Nanginginig ang mga kamay ni Angelina, hindi sa takot kundi sa galit. Malakas ang tukso na ipakita ang kanyang badge at panoorin silang mapahiya, ngunit pinigil niya ang sarili. Naka-off-duty siya para ito sa kanyang pamangkin. Hindi niya hahayaang sirain nila ang sandaling yon. Huminga siya ng malalim at pumasok sa Crystal's Boutique, isang mamahaling tindahan ng alahas at fashion accessories. Sa loob, amoy banilya ang hangin at may mahinang jazz na tumutugtog. Isang puting babae na nasa kalagitnaang edad na nakasuot ng blazer, Ana, ayon sa name tag, ang biglang nabanat ang katawan nang makita si Angelina. May maitutulong ba ako? Malamig ang tono ni Ana, pilit ang ngiti. Browsing lang. Salamat, sagot ni Angelina. Pinanatiling kalmado ang boses kahit mabilis ang tibok ng puso. Dumiretso siya sa display ng mga charm bracelet, ang paboritong binabanggit ni Jasmine nitong mga linggo. Sa refleksyon sa likod ng counter, nakita niya si Ana na matamang nakatingin sa bawat galaw niya. Sa labas ng tindahan, nanatili sina Ortega at Ramon, kunway nakatitig sa mall directory. Locked ang mga case na ito, sabi ni Ana ng malakas habang lumapit kay Angelina. Kailangan ng empleyado para makakita ka ng kahit ano. Naiintindihan ko, mahinahong tugon ni Angelina. Sasabihin ko kapag handa na ako. Ngunit hindi umurong si Ana. Lumapit pa siya. Ang mga mata lumilipat mula kay Angelina patungo sa bag sa gilid. Ang bag na pinag-ipunan ni Angelina ng buwan.
bigla itong parang target na nakadikit sa kanya. Gusto kong makita ang silver bracelet na iyon, sabi ni Angelina, itinuro ang may palamuting paru-paro. Nagatubili si Ana pagkatapos ay dahan-dahang kinuha ang kanyang susi. Napansin ni Angelina ang pag-alog ng kamay nito habang binubuksan ang case, na parabang inaasahan niyang agawin nito ang buong tray at tatakbo. Maganda ang bracelet. Sumisiklab ang liwanag sa maliliit nitong kawing, kumikislap ang mga kristal sa pakpak ng paru-paro. Napangiti si Angelina, iniisip ang tuwa ni Jasmine kapag nakita ito. "I'll take, excuse me." Sabat bigla ni Ana, matalim ang boses. "Kailangan kong tingnan ang bag mo." Nanahimik ang butik, pati ang musika tila tumigil. Uminit ang mukha ni Angelina habang napatingin ang mga mamimili. "Pakiulit!" Kalmado ngunit matatag niyang tanong. "May nawawalang bracelet," sagot ni Ana, lalong nilakasan ang boses habang pumasok sina Ortega at Ramon sa tindahan. "Nakita kong may inilagay ka sa bag mo." Nanginginig ang mga kamay ni Angelina, hindi sa takot kundi sa galit. "Hindi totoo yan. Wala akong hinawakan kundi ang bracelet na iniabot mo sa akin." "Ma'am, makipag-cooperate na lang kayo." Lumapit si Ortega, kamay sa radyo. "Ilagay niyo ang bag sa counter." Tumindig si Angelina, bumalik ang tikas ng isang veteranong leader sa kanyang tindig at boses. "Wag! Wala akong ginawang mali. Wala kayong karapatang halughugin ang gamit ko ng walang dahilan." Nag-aalinlangan si Ramon, namula ang mukha ni Ana ngunit hindi umurong. "Ipakita mo ang laman ng bag mo, kung hindi tatawag kami ng pulis." "Harassment ito," mariing sabi ni Angelina. "Sinusundan niyo ako mula nang pumasok ako sa mall. Pinoprofile niyo ako dahil hindi ako puti, hindi ko ito palalampasin." Lalo pang lumapit si Ortega gamit ang laki ng katawan upang takutin siya. "Ito na ang huling babala mo. Buksan mo ang bag o lalala ang sitwasyon." Hindi kumindat si Angelina, bumibilis ang tibok ng puso niya, pero nanatiling kalmado at matatag ang tinig. "Hindi ko bubuksan ang anumang bagay." "Wala kang dahilan, walang ebidensya, walang legal na dahilan," matatag niyang sabi, hindi natitinag. "Lumayo kayo." Sapat na yon para kay Ortega, inangat niya ang radyo. Code 10 sa Crystal's Boutique, sumusukong subject, humihiling ng police backup. Nagsimulang mag-ipon ang mga mamimili malapit sa pasukan. May mga nagtaas ng cellphone at nagre-record. Kinukulot ni Ana ang mga kamay niya sa nerbiyos. Nalilito na habang umiigting ang sitwasyon. Palihim namang tumitingin si Ramon sa mga labasan, tila gustong maglaho. Ngunit hindi gumalaw ni Angelina. Hinarap na niya ang mga armadong suspek, humawak ng mapanganib na mga kaso at inutang pati katiwalian sa loob ng sariling departamento. Hindi siya matatakot dahil lang sa mga sobra, sa ginagawa nilang mall cops at isang mapangalis ngang clerk. Nanatiling nakahawak ang kanyang bag sa kanyang gilid. Nakatingin siya ng diretso kay Ortega. "Malaking pagkakamali ang ginagawa ninyo." Mahinang pahayag niya. Lalong naging makapal ang tensyon, ang uri ng hangin na tila pinipigil ang paghinga. Matangkad at matatag si Angelina, pinipigil ang bagyong umiigting sa loob niya. Lumingon siya kay Ana. "Bago kayo magpatuloy sa mga walang batayang paratang na ito," mahinang sabi niya, kalmado, "bakit hindi natin suriin ang inyong security cameras? Patunayan ng mga iyon na wala akong kinuha." Napatigil si Ana. Sa unang pagkakataon naputol ang boses niya. "Ang mga kamera, nandyan." Itinuro ni Angelina ang madilim na dome sa sulok ng kisame. "Nandun at nandun, suriin natin ang footage magkasama." Hindi naghintay si Ortega. Sa halip na sumagot, hinatak niya ang braso ni Angelina, pinisil ng husto hanggang nag-iwan ng marka. Hinawakan naman ni Ramon ang kabilang braso niya. Mas magaan ang kapit pero mali pa rin. "Binalaan ka na," iginiit ni Ortega sa pagitan ng ngipin. "Nakikialam ka na ngayon." Pumailan lang ang mga taon ng pagsasanay. Pwede namang tumakas ni Angelina, madali lang. Pero alam niya na ang pag-react ng ganoon ay magpapalakas lang sa kanilang maling kwento.
Kaya binaling niya ang boses, mas malakas at malinaw para marinig ng tao. Nagalang na hinihingi ko na makita ang surveillance footage na magpapatunay na wala akong ginawang mali. Hindi ito pakikialam, tinatawag itong paggamit ng common sense. Sa pagminig ng isang puwerta, dumaan at sumugod ang isang malaking lalaki, si Opisyal Ricardo Reyes. Malinis ang uniforme niya, kumikinang ang badge at may sweeting ng mayabang ng ngiti na nagpapahiwatig na hindi siya narito para tumulong kundi para magpahirap. Agad na nakilala siya ni Angelina. Madalas na lumalabas ang kanyang pangalan sa mga internal report. Laging may kasamang reklamo, labis na paggamit ng puwersa, agresibong pag-uugali, racial profiling, parang lagi siyang nakakalusot mula sa pananagutan, protektado ng mga nasa mataas na posisyon. Ano ang nangyayari? Sigaw ni Reyes, nakalagay ng magaan pero sinasadya ang kamay sa naka-holster na baril. Hindi lang ito tungkol sa kontrol, tungkol ito sa pananakot. Nagmadali si Ana na magpaliwanag. Ayaw niyang ipasuri ang bag niya. Akala namin nagnakaw siya. Isa na namang gulo, sagot ni Reyes, sambit diretso kay Angelina. Parehong lumang kwento, ano? Officer, panimulang sabi ni Angelina, profesional at pantay ang tono. Misunderstanding lang ito. Bago pa niya matapos, hinila siya ni Reyes sa balikat at itinulak siya laban sa salamin ng butik. Yumanig ang malapit na display dahil sa lakas ng pagtulak. Nagbulalas ang ilang tao sa tindahan. Nilapat ni Reyes ang pisngi ni Angelina sa malamig na salamin habang lumalapit. Huwag mo akong turuan kung paano gawin ang trabaho ko. Unggol niya sa tenga niya. Ibalik mo ang mga kamay mo sa likod. Ngayon, sobra na ito, payak na sabi ni Angelina. Kontrolado pa rin ang boses kahit nasusunog ang galit at kahihiyan sa loob niya. Nilalabag ninyo ang aking mga karapatan. Karapatan? Tawang sambit ni Reyes, marahas na hinila pabalik ang mga braso niya. May karapatan kang tumahimik habang idadagdag ko ang resisting arrest sa record mo. Umindat ang mga posas. Masyadong masikip. Sumakit ang mga braso ni Angelina. Sa paligid, dumami ang tao. Halos lahat ngayon ay nagre-record. May mga bumulong na hindi ito tama. May sumisigaw, ngunit walang tumutulong. Iwinikot siya ni Reyes at sinimulang ihatid palabas patungo sa labasan ng mall. Bawat hakbang na tinatahak ni Angelina ay tahimik na patunay ng kanyang lakas. Ang puot niya ay kumukulo sa ilalim ng balat. Ginugol niya ang karera niya sa paglaban sa ganitong uri ng kawalang katarungan. At ngayon, narito siya. Nararanasan yun mismo. Napatigil ang sentrong pasilyo ng mall. Nagkabilin ang mga tao sa magkabilang gilid, nakaangat ang mga telepono parang mga sulo. Pinapanood nila ang isang babaeng nakapropesyonal na sinasama sa labas na nakaposas. Ngunit naglalakad pa rin si Angelina ng taas ang ulo kahit nag-iingay ang sakit sa mga braso niya dahil sa masakit na ikinikid ng posas. Ikaw ang nagdulot nito, ang malakas at malinaw na sabi ni Reyes para marinig ng lahat. Mas madali sana kung ginawa mo lang ang sinabi namin. Lumabas sila sa sinag ng araw. Matindi ang liwanag pagkatapos ng malabo at naka-filter na ilaw sa loob. Kumindat ang mga mata ni Angelina para maka-adjust. Lumilipat ang kanyang pandama mula sa ingay ng mall tungo sa katahimikan ng nakaigting na parking lot. Huminto siya malapit sa patrol car. Malinaw ang boses, maingat ang mga salita. Bago kayo magpatuloy, Officer Reyes, may dapat kayong malaman. Itabi mo na sa booking, iginiit niya. Binubuksan ang pinto ng sasakyan ng marahas. Ako, si Kapitan Angelina Santos, 15th Precinct. Ang tinig niya ay dumalaw sa parking lot na tila isang kutsilyo. Nasa harap ng bulsang pantalon ko ang badge ko. Malalaman nyo yan kung humingi muna kayo ng ID bago ninyo ako itinulak sa isang pader. Umalingaw-ngaw ang bulungan ng tao at naging ugong habang mas marami ang lumapit, hawak pa rin ang mga kamera.
Sandaling nagbago ang ekspresyon ni Opisyal Reyes, sumilip ang pag-aalinlangan, ngunit agad niya itong tinakpan ng mapanuyang ngisi. Oo nga, sigurado ka, at ako naman ang police commissioner. Ngunit may basag na sa tinig niya, unang palatandaan ng pagdududa. Tingnan mo ang bulsa ko, ulit ni Angelina, matatag ang tono. Kaliwang bahagi, nag-atubili si Reyes, pero marahas na isinuksok ang kamay sa bulsa niya. Nanigas ang mga daliri niya nang maramdaman ang malamig na metal, isang hugis na agad nakikilala ng sinumang pulis. Dahan-dahan niyang inilabas ang badge, kumislap ang gintong plaketa sa ilalim ng araw. Peke ito, bulong niya, ngunit nawala na ang kumpiyansa. Wala na ang bigat ng autoridad sa kanyang boses. Isa pang kaso, paggaya sa isang opisyal, sapat na iyon para sa tao. Tunay siyang kapitan, sigaw ng isang boses. Inaresto niya ang isang police captain dahil lang sa pamimili. Dagdag pa ng iba, nagbago ang enerhiya. Ang mga kamera ng tao ay parang matang, hindi kumukurap. Kinukuna ng bawat sandali habang gumuho ang autoridad ni Reyes sa harap nila. Lubos kong iminumungkahi na alisin mo ang mga posas na ito, mahinahong sabi ni Angelina, ngunit may bigat at utos sa tinig. Maliban kung gusto mong lalo pang lumala ito para sa sarili mo, officer. Nakatitig si Reyes sa badge, nanginginig na ang kamay. Peke pa rin ito, husal niya. Dadalin pa rin kita para sa questioning. Dagdag kaso. Kaso para saan? Mariing tanong ni Angelina. Nakatayo pa rin ng matikas kahit may posas. Dahil lang sa hindi ako puti, yan ba ngayon ang batayan? Mas marami ang nagtaas ng cellphone. May nagsimulang mag-livestream ng buong eksena. Namula ng husto ang mukha ni Reyes. Huli na nang maunawaan niyang lumampas na siya sa linya at maraming saksi ang nakakita. Sa halip na umatras, lalo siyang nagpilit. Hinila niya ulit si Angelina, tinutulak patungo sa patrol car. Mas pinalalala mo lang ang sitwasyon, singhal niya. Pekeng badge, resisting arrest, interfering with law enforcement. Ngunit hindi na naniwala ang tao. Tumaas ang tinig ng karamihan, galit at nagkakaisa. Pakawalan! Siya, sigaw ng isa. Sinundan ng marami hanggang sa naging sigaw ng dos-dosenang boses. Parang mga sulo ang mga telepono nakataas laban sa papalubog na langit. Napatigil si Reyes, nasa kanya pa rin si Angelina, ngunit dahan-dahan nang nawawala, hindi pisikal kundi simboliko. Unti-unting natutunaw ang kapangyarihan niya. Isang dalagitang may hawak ng cellphone ang nagsabi, nag-viral na ito, lagpas 1,000 shares na sa TikTok. Nakikita niyo, inaresto nila ang isang banyagang police captain dahil lang sa bracelet. Nanatiling matikas si Angelina kahit namumula na ang mga pulso. 2 dekada ng serbisyo at ngayon siya mismo ang nakakaranas ng pang-aabusong matagal na niyang nilalabanan. Biglang dumating ang isang lalaking naka-uniforme ng security, habol hininga. Kasunod niya ang isang babaeng naka-business suit, mabilis na nagsasalita sa telepono. Nagpakilala siya. Ako si Patricia Wells, Public Relations ng Greenwood Mall. Aniya, paparating na ang internal affairs. Ang supervisor ng seguridad ay napatitig sa galit na tao, sa kapitang nakaposas at sa naguguluhang officer. Namutla siya. Siguro dapat dalhin natin ito sa loob. Maingat na mungkahi ni Patricia kay Reyes. Walang dapat dalhin sa loob, mariing tugon ni Angelina. Ang dapat mangyari ay alisin ang posas na ito ngayon din. Mas maraming cellphone ang lumabas, dumami ang livestream, sumabog ang social media sa views, likes at galit na komento. 20,000 views na, sigaw ng isa. Kakalat ito kahit saan. Nagpilit ngumiti si Patricia pero halata ang tensyon. Officer Reyes, sa ganitong kalagayan marahil hindi ako tumatanggap ng utos mula sa mga taga-mall. Bulyaw ni Reyes, ngunit nahahalata na ang kanyang pagkakabasag. Namumuo ang pawis sa kanyang sentido, nangangatog ang kamay niya, at dumating ang mga kumikislap na ilaw, isang police cruiser ang tahimik na pumarada. Bumukas ang pinto at lumabas si Sergeant Robert Watkins.
Kalmado ang mukha, kontrolado ang bawat hakbang. Sinuri niya ang eksena, halatang hindi niya ito inasahan. Officer Reyes, wika niya kaswal ngunit mabigat. Maipapaliwanag mo ba kung bakit may police captain na nakaposas? Nanigas si Reyes. Unti-unting lumuwag ang hawak niya kay Angelina. Sergeant, tumutugon lang ako sa posibleng pagnanakaw, sagot niya, pilit na nananatiling kontrolado. Nagpakilalang kapitan siya pero... Iyan si Captain Santos, putol agad ni Watkins, matalim ang boses. Hindi lang siya kapitan, mas mataas ang ranggo niya kaysa sa commanding officer mo. Itinuro niya ang badge sa kamay ni Reyes. Tunay iyan, mas mabuti sigurong i-verify mo agad na tahimik ang lahat. Ang mga tao'y nakatitig kay Reyes habang pumilipit ang mukha niya sa pagkalito, pagsisisi at takot. Sa huli, nanginginig niyang kinuha ang mga susi. Natanggal ang mga posas. Hinaplos ni Angelina ang mga pulso, namula at nagmarka ang balat. Paalala na kahit may badge, hindi pa rin siya ligtas sa ganitong klasing pagtrato. Lumapit ulit si Patricia, ngayon tuwirang nagsasalita sa harap ng crowd, siguradong lahat ng kamera ay makakarinig. Captain Santos, wika niya, pilit ngunit malinaw, sa ngalan ng Greenwood Mall, taos-puso kaming humihingi ng paumanhin. Hindi dapat nangyari ito, pinagmamalaki naming tanggapin ang lahat dito at ngayong araw bigo kami. Isang hindi ka nais-nais na insidente, ulit ni Angelina, matalim ang boses na parang kutsilyo. Yan na ba ngayon ang tawag natin sa racial profiling at pananakit ng mga tagapagpatupad ng batas? Kumunot ang mukha ni Patricia Wells, ang PR Director. Dosenang cellphone ang nakatutok at sabay-sabay na nakarecord ng reaksyon niya. Magsasagawa kami ng masusing investigasyon, sagot ni Wells, ngunit nagsisimula nang mabasag ang kanyang makintab na tono. Muling rerepasuhin ang aming mga security procedures at... Tama na, putol ni Angelina, tinadtad ang corporate spin. Na-record ng mga security camera ninyo ang lahat. Siguraduhin ninyong hindi aksidenteng mawawala ang footage na iyon. Sumang-ayon ang tao. May ilan pang nagsabing may mga video rin sila at handang magsumite. Hindi na lang simpleng palabas sa publiko ang eksena, kundi ebidensya na. Habang nagmamadali ang PR team ng mall na kontrolin ang sitwasyon, lumapit si Sergeant Watkins kay Angelina at bumulong. Dapat mong malaman, nasa radyo na si Reyes bago pa ako makarating. Dahan-dahang tumango si Angelina. Hulaan ko, nagpapadala ng sariling bersyon ng nangyari. Madilim ang pagtango ni Watkins. Oo, nagsusumit na siya ng ulat na lumaban ka raw at sinubukan siyang suntukin. Nagngit-ngit ang panga ni Angelina, ngunit pinanatili niyang kalmado ang mukha. Kilala na niya ang larong ito. Ang unang ulat palagi ang nagtatakda ng tono. At madalas puno ng kasinungalingan, lalo na kapag kailangang bigyang katwiran ang paggamit ng puwersa laban sa mga sibilyang lumalaban. Wala siyang ideya kung sino ang sinubukan niyang dungisan, malamig niyang wika. Nang magsimulang kumalat ang tao at sinikap ng mga staff ng mall na ibalik ang kaayusan, kinuha ni Angelina ang kanyang mga gamit. Nasa sahig ang kanyang badge, na basta na lang nabitawan ni Reyes nang umalis. Pinulot niya iyon, nilinis at naglakad palayo na nananatili ang dignidad. Ang biyahe pauwi ay parang isang panaginip na hindi niya magisingan. Ang mga kalyeng daang-daang beses na niyang nadaanan ay biglang naging malayo, parang hindi pamilyar. Mariin ang pagkakahawak ng kanyang mga kamay sa manibela, ngunit naglalakbay ang isip sa lahat ng katatapos lang mangyari. Pagdating sa bahay, hindi siya tumigil para magpahinga. Diretso siya sa home office. Kailangan niyang isulat ang lahat habang sariwa pa. Umilaw ang laptop screen kasabay ng marahang ding may bagong email. Subject, Incident Report 2T123487. Bahagyang napatigil ang kanyang paghinga habang binubuksan ang file. Pinagmasdan niya ang ulat ni Reyes. Naroon ang pangalan niya.
ngunit binaluktot, ginawang ibang bersyon ng kanyang sarili. Ayon sa report, mulat sa pool ay naging konfrontasyonal siya, palaban, hindi sumusunod at maging pisikal na agresibo. Inilarawan siya ayon sa stereotype na buong buhay niyang nilabanan, isang galit na banyagang babae na nawawala sa kontrol. Mga kasinungalingan ang nakasulat, ngunit ngayon ay opisyal na. Ipinadala sa Internal Affairs, sa Police Chief at sa Union. Mabilis kumilos si Reyes para kontrolin ang kwento. Alas 7:30 ng gabi, tumunog ang doorbell. Siya si Ophelia Johnson, pinakamatalik na kaibigan at isang batikang defense attorney. May dala siyang bote ng alak at ang pamilyar na tingin ng pag-aalala. Ang uri ng tingin na ilang beses nang nakita ni Angelina sa loob ng 15 taon nilang pagkakaibigan. Nag-order ako ng Chinese, sabi ni Angelina habang pinapapasok siya, itinuro ang take-out sa mesa. Alam kong kakailanganin natin ng pananghalian para dito. Ibinaba ni Ophelia ang kanyang briefcase at inilabas ang makapal na folder. Nabasa ko ang report na ipinadala mo, sabi niya, umupo. Mas malala kaysa sa inakala ko. Pumasok sila sa ritmo ng nakasanayang hapunan, pagbuhos ng alak, paghahati ng pagkain, ngunit mabigat ang usapan ngayong gabi. Pinagalaw lang ni Angelina ang pagkain sa plato. Maging totoo ka, Ophelia, gaano kasama? Uminom muna si Ophelia bago sumagot. Sinulat niya ang report na parang alam niya eksaktong anong butones ang pipindutin. Dinisenyo iyon para mag-trigger ng investigasyon. Inaakusahan kanyang inatake mo siya. Felony iyon. Ipininta kanya bilang agresibo, nagbabanta, hindi sumusunod. At may backup siya, dagdag ni Ophelia. Yung 2 mall security guard, nasa report na sila bilang mga saksi. Pero may video tayo, giit ni Angelina. 12 ng tao ang nakakita ng totoong nangyari. Nakakatulong ang mga video, maingat na sagot ni Ophelia. Pero kaya pa rin itong baliktarin ng departamento. Sasabihin nilang edited o hindi nakuhanan ng lahat. At pagbubuhusan nila ng pansin ang tono mo, ang ugali mo, anumang pwede nilang pilipitin para ibaling sa iyo ang sisi. Inilapag niya ang tinidor na may tunog na matinis. At huwag tayong maglokohan, Angelina. Alam mo kung paano tinatrato ng sistema ang mga banyagang opisyal na naglalakas loob magsalita. Napabuntong hininga si Angelina, wala nang ganang kumain. Ano ngayon? Ano ang mga tunay kong opsyon? Pwede nating labanan, sagot ni Ophelia. Nasa iyo ang suporta ng publiko, ang footage at malinis na record. Pero natigilan siya. Kung desidido ang departamento na ipitin ka, pwede kang masuspinde habang iniimbestigahan. At kung talagang gusto ka nilang patahimikin, maagang pagre-retiro, pipilitin kang lumabas. Lahat ito dahil lang sa kasinungalingan, dahil lang sa isang walang kabuluhang bintang ng shoplifting, nanginginig ang tinig ni Angelina sa paniniwala. Hindi, sagot ni Ophelia ng marahan, dahil hinamon mo ang sistema, dahil tumanggi kang magpahiya, dahil isa kang banyagang babae na hindi nakisama. Parang bumagsak na bato ang mga salita. Tumayo si Angelina at lumapit sa bintana ng kusina. Sa labas, payapa ang kapitbahayan. Normal, ngunit wala nang normal sa kanya. Bumalik siya kay Ophelia. Pwede akong lumabas sa publiko. Nakalabas na ang kwento, sabi ni Angelina. Pwede akong magbigay ng mga panayam. Sabihin ang totoo, ang panig ko. Humigpit ang mukha ni Ophelia sa pag-aalala. Delikadong hakbang iyan, babala niya. Naalala mo si Kapitan Santiago mula sa 12 precinct? Lumabas siya sa publiko matapos ibunyag ang racial profiling sa departamento nila, ilang taon na ang nakalipas. Ang huling balita ko, nagtatrabaho na lang siya bilang private security sa isang bodega sa Ohio. Yumuko siya ng mas malapit, mababa at seryoso ang tinig. Alam ng sistema kung paano parusahan ang mga nagsasalita, lalo na kung pinapahiya nito ang itsura nila. Kaya mananahimik na lang ako? Tanong ni Angelina, mahigpit ang kamao. Hayaan nilang kaladkarin ang pangalan ko sa putik, burahin ang lahat ng pinaghirapan ko. Hindi, mariing tugon ni Ophelia, pero lalaban tayo ng iba.
Lalaban tayo ng matalino. Magtitipon tayo ng totoong ebidensya. Bubuo tayo ng kaso na hindi nila kayang ipagwalang bahala. Huminto siya sandali pagkatapos ay nagdagdag. At Angelina, hindi ko iniisip na ikaw lang ang sangkot dito. Kumunot ang noo ni Angelina. Ano ang ibig mong sabihin? Binuksan ni Ophelia ang folder at ipinagkalat ang ilang dokumento sa mesa. Sa nakaraang taon lang, 6 na kliyente na ang ipinagtanggol ko. Lahat banyaga, lahat inaresto sa o malapit sa Greenwood Mall. Tinapik niya ang mga papel. Lahat sila kinasuhan ng resisting arrest o assaulting an officer. At lahat ng kasong iyon ay lumabas matapos magsampa ng reklamo ang tao tungkol sa harassment. Lumapit si Angelina, gumagana ang instincts niya, matulis ang isip habang binabasa ang mga file. Parehong mga officer? Si Reyes ang lumilitaw sa karamihan, kumpirma ni Ophelia. At tingnan mo ang timing, palaging sumusunod ang mga kaso pagkatapos ng reklamo, parang ginagamit nila mismo ang sistema para patahimikin ang tao. Nanlamig ang balat ni Angelina. Sinasabi mong paulit-ulit na ito? Sinasabi kong posibleng pattern ito, sagot ni Ophelia. At ito lang ang mga kasong napunta sa akin. Isipin mo pa kung gaano karaming tao ang pumayag na lang sa plea deal dahil wala silang oras, pera o lakas para lumaban. Ilan ang nanahimik dahil sa takot, humaba ang usapan nila hanggang gabi. Pinag-aralan nila ang mga detalye, kinilala ang mga pattern, tinukoy ang mga koneksyon. May mas malaki ng nabubuong larawan. Nang umalis si Ophelia, malapit na sa hating gabi, pero hindi dumating ang antok. Umupo si Angelina sa tahimik at madilim na sala, nakabukas ang laptop sa kanyang mga tuhod. Ang asul na liwanag ay nagbigay buhay sa kanyang mukha habang sinusuyod ang video matapos video, mga footage ng pag-aresto niya na ngayoy bumabaha na sa social media. Mabilis kumalat ang galit. May mga nanawagan ng hustisya, tinutuligsa ang maling gawain ng pulis. Ngunit mayroon ding, gaya ng inaasahan, puno ng puot ang mga komento. Inaakusahan siyang nagdadala ng race card. Sinasabing nakuha lang niya ang nararapat. Isang headline ang tumimo sa kanya, Foreigner Police Captain Arrested at Mall. Racial Profiling or Legitimate Stop. Hindi na niya kailangan basahin ang artikulo. Ang mga komento ay isa ng larangan ng digmaan ng opinyon. Ngunit wala sa mga iyon ang nakakaalam ng buong katotohanan. Nagbas ang telepono sa tabi niya, hindi kilalang numero. Binuksan niya ang screen. Back off, Captain. You don't know what you're walking into. Umayos ng upo si Angelina, nanlilisik ang mga mata. Agad kumilos ang kanyang pagsasanay. Napansin niya ang local area code. Dumaan ang mensahe sa karaniwang SMS, hindi sa encrypted app. Isa itong banta, sapat na malabo para makaligtas sa batas, ngunit malinaw sa mensahe. Kinuha niya ng screenshot, nilagyan ng oras at in-save. Isa pang ebidensya, isa pang palatandaan na pumapasok siya sa mas malalim at mas mapanganib na teritoryo kaysa inaakala niya. Gusto nila siyang manahimik, mali ang napili nilang babae. Kinabukasan, 8:00 ng umaga, pumasok si Angelina sa opisina ni Ophelia. Dumagsa ang liwanag ng umaga sa mga bintana, humahaba ang mga anino sa sahig na kahoy. Halos walang tao sa opisina, gaya ng napagplanuhan nila. Pagod ang itsura ni Ophelia, punong-puno ng folder ang kanyang mesa at may malalalim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Magdamag akong gising, sabi niya, at ang natuklasan ko mas malaki kaysa sa inaakala natin. Umupo si Angelina, mahigpit na hawak ang kanyang travel mug na parang sandata. Ipakita mo. Hinila ni Ophelia ang mga folder at inilatag ang mga ito ng sunod-sunod hanggang matakpan ang buong mesa. Bawat isa rito ay false arrest report, lahat mula sa nakaraang taon, lahat banyagang residente. At karamihan, naganap sa loob o sa labas mismo ng Greenwood Mall. Napatitig si Angelina. Ilan? 47 na kumpirmado, sagot ni Ophelia.
Pero tandaan mo, iyon lang ang mga taong lumaban. Para sa bawat isa na kumuha ng abogado, 5 pa ang nag-plead guilty para lang matapos. Pinagmasdan ni Angelina ang mga file, may mga pangalan siyang pamilyar, mabilis lumitaw ang mga pattern. Parehong mga officer ulit, Reyes, Morales, Cooper at ang mga kaso. Itinuro ni Ophelia, resisting arrest, assaulting an officer, disturbing the peace. Mga kasong nakasalalay lang sa salita nila laban sa biktima. Nanigas ang panga ni Angelina. Halos imposibleng labanan maliban kung may footage at kahit ganon mahirap pa rin. Eksakto, sagot ni Ophelia, pero hindi pa iyan ang pinakamasama. Inilabas niya ang isang spreadsheet at inilagay sa tabi ng mga file. Yumuko si Angelina. Sa 47 kasong iyon, 86% nagtapos sa guilty plea. Malayo iyon sa karaniwan. Karamihan gusto lang umiwas sa kulungan, pero dito nagiging interesante. Tinapik ni Ophelia ang naka-highlight na column. Bawat isa sa mga plea deal na iyon ay may kasamang probation. At hulaan mo kung sino ang humahawak sa probation na iyon. Nangingitim ang mga mata ni Angelina. Huwag mong sabihing New Horizons Supervision Services. Matigas ang tinig ni Ophelia, isang pribadong kontraktor. At nang maghukay ako, napakalapit ng ugnayan nila sa ilang tao sa departamento. Pribadong probation? Taas kilay ni Angelina. Hindi ko nga alam na legal iyon. Legal at mas nagiging karaniwan, paliwanag ni Ophelia. Ipinapasa ng mga county ang probation services para makatipid. Pero tingnan mo ito, inabot niya kay Angelina ang isa pang dokumento. Talaan ng mga bayarin, bayad para sa supervision kada buwan, bayad para sa sapilitang drug test, dagdag gastos para sa electronic ankle monitoring. Nauuwi ang mga tao na may libo-libong utang. Mahigpit ang tinig ni Angelina. Isa lang itong modernong anyo ng debtor's prison. At kapag hindi sila makabayad, dagdag ni Ophelia, nasa violation sila ng probation, balik kulungan, mas maraming bayarin, walang katapusang cycle. Biglang tumayo si Angelina, hindi na mapigil ang galit. Kailangan kong makita ang mga record ng precinct natin. May bakas dapat yan. Mag-ingat ka, babala ni Ophelia, lalo na matapos ang banta kagabi. Isa pa rin akong police captain, maring sagot ni Angelina. May karapatan akong silipin ang arrest data at gagamitin ko ang karapatang iyon. Kinuha niya ang mga tala at umalis. Makalipas ang wala pang 1 oras, nakaupo na si Angelina sa kanyang mesa sa precinct, nakatutok sa kumikislap na screen ng mga case file. Nagbago ang paligid, pasimpleng tumitingin ang mga kasamahan, saka agad ibinababa ang mga mata. Tumitigil ang mga usapan kapag dumaraan siya. Kumalat na ang peking ulat ng pag-aresto. Hindi niya sila pinansin. Nakatuon siya sa kanyang gawain, naghanap sa digital archives, location Greenwood Mall, Officer Reyes charged resisting arrest. Palaki ng palaki ang listahan sa bawat click hanggang sa may bago siyang nakita, isang memo tungkol sa partnership ng departamento sa New Horizons Supervision Services. Binuksan niya iyon, mabilis ang tibok ng puso. Ang CEO ng kumpanya, Richard Greenwood, napatigil siya. Greenwood, tulad ng Greenwood Mall. Mas malalim ang hinukay niya at natagpuan ang mga dokumentong pinansyal. Hindi basta probation contractor ang New Horizons. Pag-aari ito ng Greenwood Holdings LLC, ang parehong kumpanyang nagmamay-ari ng mall at ng security firm ng mall. Magkakaugnay ang lahat. Nagbuzz ang kanyang telepono. Text mula kay Ophelia. May nakita pa ako. Tumataas ang arrest numbers kada quarter bago lumabas ang shareholder reports ng mall. Nalagutan ng hininga si Angelina. Mas maraming aresto, mas maraming nasa probation, mas maraming probation, mas malaking kita para sa Greenwood Holdings. Isang business model na itinayo sa rasismo at takot. Ipinrint niya ang mga dokumento at isinilid sa kaso folder. Paglabas niya, sinundan siya ng mga tingin. Hayaan na silang tumingin. May mas mahalaga na siyang laban.
Mainit ang araw nang iparada ni Angelina ang sasakyan sa tapat ng Greenwood Mall. Ang salaming harapan ay nagbabalik ng makintab at masaganang anyo, pero iba na ang nakikita niya ngayon. Kahapon, ito ang lugar ng kanyang pampublikong kahihiyan. Ngayon, nakita niya itong tunay na anyo, isang makinarya ng pagsasamantala. Pinagmasdan niya ang mga taong papasok at palabas. Nakatayo ng matikas ang mga gwardya sa bawat entrada, may radyo sa sinturon. Isang inang may anak na mahigpit na hawak ang bag, tila kinakabahan. Isang binatilyo ang naglalakad mag-isa at ayun may gwardyang nakasunod, parang suntok sa dibdib ang laki ng epekto. Ilang buhay na kaya ang tahimik na winasak ng lugar na ito? Ilang pamilya ang nauubos ng probation fees? Lahat para sa kapakinabangan ng isang makapangyarihang pamilya. Mariing hinawakan ni Angelina ang manibela, namuti ang mga kamao. Sa 2 dekada sa pulisya, marami na siyang nasaksihang kawalang katarungan, pero iba ito. Planado ito, sistematikong kita na nakasalalay sa sakit ng iba. Tinitigan niya ang mataas na entrada ng mall kung saan kahapon lang siya pinalabas na nakaposas. Mahina ang tinig niya, hindi lang ito tungkol sa akin. Pagbalik sa opisina, hindi pa siya nakauupo nang may kumatok. Isang batang babaeng Latina ang nasa hallway, may hawak na notebook. Captain Santos, ako si Teresa Lopez, City Herald. Nakabitin sa lanyard ang press badge niya. May oras ka ba? Muntik ng tanggihan ni Angelina, sanay na sa no comment na tugon. Pero may nakita siya sa mga mata ng reporter. Apoy, determinasyon. Pasok ka, sabi ni Angelina. Isara mo ang pinto. Agad umupo si Teresa, inilabas ang phone para mag-record. Sinusubaybayan ko ang mall story, Ania. Pero hindi iyon ang dahilan kung bakit ako nandito. Diretso ang tingin niya kay Angelina, puno ng bigat at intensyon. 6 na buwan ko nang iniimbestigahan si Officer Reyes at ang koneksyon niya sa mga pribadong probation companies. Nagkrus ang mga braso ni Angelina. Ano ang natuklasan mo? Mga bakas ng pera, mga shell corporation, mga arrest na sumasabay sa mga deadline pinansyal. Pinakita ni Teresa ang mga file sa tablet. Pero mahirap, nawala ang mga source, nawawala ang mga record. Nang makita ko ang nangyari sa iyo, napagtanto kong ito na ang pagkakataon ko. Pagkakataon para saan? Tanong ni Angelina, kumikitid ang mga mata. Para ilabas ang lahat sa liwanag, sagot ni Teresa. May mga bank records ako, malalaking transaction mula sa New Horizons papuntang offshore accounts, mga tax filing na hindi tugma. Pero kailangan ko ng isang tao sa loob ng departamento, isang makakatulong para tapusin ang puzzle. Matamang pinagmasdan siya ni Angelina. Maaring panganib ang mga reporter, pero maaari ring sandata. May nakita siyang pamilyar kay Teresa. Ang apoy, ang tumpak na pagtuon. Parang siya nung una pa lang siya naging pulis. Ano ang layunin mo sa kwentong ito? Tanong niya. Hindi nagkatubili si Teresa. Ang katotohanan kung paanong isang racist na pulis at isang korporasyon ay nagtayo ng pipeline mula aresto tungo sa kita sa pamamagitan ng pagkawasak ng mga buhay ng mga banyaga. Yumuko siya ng mas malapit. At tingin ko ikaw ang makakatulong sa akin para mapatunayan ito. Lumaki akong nanonood ng mga magulang kong imigrante na ginagambala ng mga pulis, tahimik na sabi ni Teresa. Tina-target ng mga payday lender at mga madidilim na kontratista. Hindi lang ito karaniwang assignment sa akin, personal ito. Pinagmasdan siya ni Angelina sandali, pagkatapos ay dahan-dahang tumango. Hindi ako pwedeng maging opisyal mong source, sabi niya. Pero baka may kilala akong makakatulong sa'yo sundan ng pera. Kumislap ang mga mata ni Teresa. Iyan na lang ang kailangan ko. Nagatubili siya sandali, saka ngumiti ng bahagya. Baka may maibibigay din ako sa'yo. Narinig mo na ba ang tungkol sa Justice Coalition? 2 oras ang lumipas at nakaupo na sila sa isang masikip na silid sa loob ng lokal na community center. Paikot-ikot
Ang isang marangyang ceiling fan habang inilalatag ni Reverend Marcus Green, matangkad, kalmado, may buhok na salt and pepper, ang isang bungkus ng larawan sa folding table. Galing lang ito sa nakaraang 3 buwan, malungkot niyang wika. Bawat isa sa kanila, false arrests ni Reyes at ng kanyang team. Nakaupo sa paligid ng mesa ang grupo ng mga nag-aalalang mamamayan. Mga guro, maliliit na negosyante, lider panrelihiyon at mga lokal na aktivista. May kani-kaniyang kwento sila at lahat sila'y handa. Dinodokumento namin lahat, sabi ni Lisa Cruz, isang guro sa lokal na high school. Mga video sa cellphone, medical records, nakasulat na pahayag, lahat ng sinusubukang itaboy ni Reyes. Pero hindi umaabot ang mga reklamo, dagdag ni Jerome Soriano, na may barbershop malapit lang sa mall. Komedya ang review board, nasa bulsa lahat sila ni Greenwood. Kumikilos mabilis si Teresa, sinusulat ang mga tala, yumuko si Angelina at pinagmasdan ang ebidensya. Dosenang affidavit ang nagsasabi ng parehong kwento, maling paratang, marahas na pag-aresto at mga pamilyang pinapapasawalang sala sa pamamagitan ng banta legal at pinansyal. Ang babaeng ito, sabi ni Reverend Green, itinuro ang isang larawan. Single mom ng 3. Sinabi ni Reyes na inatake siya sa traffic stop. Ngayon, nagbabayad siya ng $300 buwan-buwan bilang probation fees. Nagtatrabaho ng 2 trabaho para lang makaraos. Sinabihan silang kapag nilaban nila ang kaso, mawawala sa kanila ang kustodiya ng mga anak, malumanay na sabi ni Lisa. Nanikip ang kamao ni Angelina. Bakit hindi lumabas ang mga kwento na ito noon pa? Takot, sagot ni Jerome. Ang mga nagsasalita ay nagiging target, pinapara sa daan. Biglang dumadating ang city inspector na iistorbo ang mga bata sa eskwela. Pero hindi kami tumigil sa pagre-record, sabi ni Reverend Green, tumingin kay Angelina. Naghihintay kami ng may autoridad at tapang, nakikilos. Tumingin siya kay Angelina. Kung pagsasamahin natin ang mga affidavit na nakalap namin at ang mga financial record na nakuha ni Teresa, dagdag ni Teresa, makakabuo tayo ng seryosong kaso. Maglalabas ang Herald ng istorya? Tanong. Gagawa kami ng buong serye. Kumpiyansa ang sagot ni Teresa. Ibubunyag namin ang bawat hibla. Hindi kami titigil sa iisang headline. Nagtrabaho sila hanggang gabi, iginuhit ang plano. Nagdala ang community group ng mga dokumentong naipon sa loob ng maraming taon. Sinundan ni Teresa ang mga agos ng pera. Tinulungan ni Angelina gamit ang kaalaman sa internal na sistema ng pulisya, idikit ang huling piraso ng puzzle. Kailangan nating kumilos ng maingat, pagpapaalala ni Angelina. May kapangyarihan ang mga taong ito, hindi sila basta susuko. Sakat talunin natin sila ng todo, tugon ni Teresa. Kapag lumabas ang unang kwento, susunod ang iba at magsasalita. Makikita mo, nang makarating si Angelina sa driveway, gabi na at tahimik. Bawat natutunan niya noong araw na iyon ay umaalingaw-ngaw sa isip niya. Napakaraming buhay na nadurog, napakaraming babala na hindi pinansin. Umakyat siya sa porch at huminto. Kumikinang ang ilaw sa ibabaw ng pintuan. Abot niya ang mailbox at napahinto. Sobrang dami, kahalo, nakakabigla. Dumarating ang koreo ng nauna na. Pinulot niya ang bunton at dinala sa loob. Walang selyo, walang return address. Lahat ay personal na inabot. Inilatag niya ang mga ito sa kusina. Bumilis ang tibok ng puso niya. Ang unang sobre ay naglalaman ng primitibong sketch, isang nakabitin na figura na iguhit ng pulang tinta. Sa ibaba, mga titik na gupit mula sa magazine Mind Your Business. Ang pangalawang sobre, mga larawan ng surveillance. Nagpapakita sa kanya na umaalis ng tahanan, nakikipagkita kay Ophelia, pumapasok sa mga tindahan. May sumusunod sa kanya. Ang natitira ay kasing bastos, mga racial slur na napakasukal ang sulat, mga banta laban sa kanyang pamilya, larawan ng school ng pamangkin niya.
Sa huli, isang larawan ni Angelina na nasa posa sa labas ng mall. May dinugtungan na crosshair sa mukha niya. Umupo siya sa upuan. Ang mesa ay puno na ng pinakamalaswang babala, tahimik na pananakot. Mga duwag na banta na ginawa para sirain ang kanyang loob. Ngunit nagkamali sila. Hindi siya natatakot. Kung ano pa man, pinatunayan lang nila ang alam na niya. Tinatamaan niya ang isang sensitibong bahagi. Natakot sila. Maingat na tinipon ni Angelina ang mga liham, iningatan na huwag masira ang posibleng ebidensya. Bukas, ipapakita niya ang lahat kina Teresa at sa koalisyon. Idadagdag nila ito sa file. Isa pang halimbawa kung hanggang saan aabot ang sistemang ito para hindi mabunyag. Hindi lang mga banta ang mga iyon, patunay sila. At ngayon, hindi na siya nag-iisa sa pakikipaglaban. Kinabukasan, naglakad si Angelina sa mga bulwagan ng precinct. Tuwid ang balikat, mabigat ang briefcase na puno ng ebidensya. Sa loob nito, ang mga banta ay nagliyab, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa layunin. Gusto nilang patahimikin siya. Sa halip, binigyan nila siya ng tinig ng isang hukbo. Kailangan niya ng isang taong may tunay na awtoridad sa kanyang panig, isang taong maaari pa rin niyang pagkatiwalaan. Bukas ang pinto ng opisina ni Lieutenant Carlos Ocampo at nakita niya itong nakaupo sa mesa, nagbabasa ng mga case file. Marahang kumatok si Angelina sa doorframe. "May oras ka ba, Carlos?" Tumingala ito at ibinigay ang pamilyar na magaan na ngiti. "Para sa iyo, palagi, Captain." Itinuro niya ang upuan sa tapat niya. "Isara mo ang pinto." Pumasok si Angelina at umupo. Pinag-aaralan ang lalaking 15 taon na niyang kakilala. Magkasama silang nagtrabaho sa 2 kaso. Siya ang tumulong para ma-promote siya bilang kapitan at tumayo sa tabi niya noong pinagdudahan ng iba ang kanyang pamumuno. "May gusto akong ipakita sa iyo," sabi niya. Inilabas mula sa bag ang tumpok ng mga banta na liham. "Ito ang nasa mailbox ko kagabi." Habang binubuklat ni Ocampo ang mga pahina, dumilim ang mukha niya. Natigilan siya sa larawan na may crosshairs na iginuhit sa mukha ni Angelina. "Diyos ko, Angelina, naiulat mo na ba ito?" "Kanino?" Mapait niyang sagot. "Hindi lang ito tungkol kay Reyes o sa nangyari sa mall. Nag-iimbestiga ako. May pattern, isang sistema." Lumapit siya. "Mga pekeng pag-aresto sa pilitang plea deals. Lahat konektado sa pribadong probation racket na ito." Ibinaba ni Ocampo ang mga papel, nakakunot ang noo. "Seryosong akusasyon yan. Mayroon akong mga pahayag mula sa mga biktima, mga record ng pinansiya na may kahina-hinalang bayad, at ngayon, mga death threat." Tinapik niya muli ang mga liham. "May natatakot, sapat ang takot para subukang patahimikin ako." Pinisil ni Ocampo ang sentido, bumuntong hininga ng malalim. "Alam mong palagi akong nasa panig mo. Pero kung totoo ang sinasabi mo, pwedeng sumabog ang buong departamento." "At baka yun ang dapat mangyari," mariing sagot ni Angelina. "Alam mo kung paano gumalaw si Reyes. Nakita mo ang mga reklamong ibinaon natin. Hindi lang ito tungkol sa mga pulis na madumi. Tungkol ito sa buong makinang kumikita sa mga tao natin." Tumayo si Ocampo at naglakad sa likod ng mesa. Tila tinataya ang sitwasyon. "Tama ka, hindi natin pwedeng baliwalain ito. Pero kailangan nating kumilos ng maingat." Humarap siya. "Hayaan mong tumulong ako. Tahimik lang, pwede akong lumapit sa ilang tao, tingnan kung sino pa ang handang magsalita." Nakadama si Angelina ng ginhawa sa dibdib. "Salamat, Carlos. Alam kong maaasahan kita." "Palagi," tugon niya na may bahagyang ngiti. "Pero mag-ingat ka, baka dapat muna sa pamilya ka manatili ng ilang araw hanggang may malinaw na tayo." "Hindi ako tatakbo," maring tugon ni Angelina. "Iyon mismo ang gusto nila." Mahinang natawa si Ocampo. "Matigas pa rin ang ulo, sige, pero hayaan mo man lang na magtalaga ako ng patrol na dadaan sa bahay mo." "Ako na ang bahala," sagot niya, tumatayo. "Pero malaking bagay na alam kong nasa likod kita." "Hindi ka nag-iisa dito," sagot ni Ocampo, matatag ang tinig.
I-update mo ako palagi. Lumipas ang araw na parang alon. Ginawa niya ang mga regular na tungkulin, pero sa ilalim ng lahat, matalim ang kanyang focus. Gumawa siya ng secure na kopya ng kanyang mga file. Inilagay sa iba't ibang lokasyon. Alam na alam niya kung gaano kadalas nawawala ang ebidensya kapag nagiging delikado ang mga bagay. Lagpas hating gabi nang makauwi siya, tahimik ang kapitbahayan, mabigat ang hangin ng tag-init. Ipinarada niya ang kotse sa driveway. At napahinto, matitinding floodlight ang nagbigay liwanag sa gilid ng kanyang kotse. Ngayon ay ginuhitan ng pula, nagsisigaw ang spray paint. Traitor. Nakasulat sa hood at mga pinto, tumutulo pa ang pintura, bumagsak ang sikmura niya, umilaw ang instincts niya, sinuri niya ang dilim, kamay sa holster. Pero matagal nang wala ang gumawa nito. Lumapit siya at nakita ang mas masahol. Nakaukit sa pintura ng kotse gamit ang susi, ang mga salitang, "Keep your mouth shut, Captain." Nanlamig ang dugo niya. Tanging isang tao mula sa loob ng departamento ang makakaalam ng ranggo niya. Tanging may access lang ang makakaalam na nag-iimbestiga siya. Umiikot ang isip niya, sinusuri ang bawat pag-uusap, bawat taong nakausap niya. Teresa Ofelia de Coalición. Carlos, natigil ang isip niya kay Ocampo. Nag-usisa ito, nag-alok na maglagay ng feelers. Alam niya kung sino ang nakausap niya. Alam niya kung anong ebidensya ang hawak niya. Buisit! Bulong niya, ibinigay ba niya ang lahat sa kalaban? Sa loob ng bahay, bumagsak si Angelina sa upuang kusina. Ang mga banta, ang pagtataksil, ang bigat ng lahat ay parang tingga. Nasa mesa ang kanyang badge, kumikislap sa ilalim ng ilaw. Kumislap ang gintong plaketa. Malinis, matalim, hindi baluktot. 20 taon niya itong isinusuot ng may pagmamalaki. Naniwala sa ibig sabihin nito, karangalan, hustisya, proteksyon. Ngunit ngayong gabi, sa sarili niyang kusina, iba ang itsura nito. Parang simbolo ng isang bagay na wasak na. Isang bagay na kailangang buuin muli, piraso bawat piraso. Itinaas niya ang ulo, tumigas ang mga mata. Gusto nila siyang patahimikin. Gusto nila siyang takutin. Pero si Angelina Santos hindi tumatakbo at kailanman hindi sumusuko. Sa loob ng maraming taon, ipinagtanggol ni Angelina ang departamento laban sa mga akusasyon ng sistematikong rasismo. Kumbinsido siyang ang tunay na pagbabago ay magmumula lamang mula sa loob. Isinuot niya ang badge ng may pagmamalaki, naniniwalang kumakatawan ito sa isang bagay na marangal. Ngunit ngayon, nakaupo siyang nakatitig sa parehong badge at iniisip kung masyado nang kumalat ang bulok. Kung may natitira pang mahalagang bagay sa institusyong iyon na karapat-dapat pang iligtas. Nag-blur ang badge sa kanyang paningin dahil sa luha, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa galit at pagtataksil. Pinilit niyang pigilan ang damdamin. Hindi ito oras ng pagluluksa. Oras ito ng estratehiya. Huwag magtiwala kanino man. Idokumento ang lahat. Bumuo ng kaso ng tahimik. Tumama sa oras na hindi nila inaasahan. Ang pulang pintura sa kanyang kotse, ang mga banta sa kanyang mailbox, malinaw ang ipinahiwatig. Sa loob mismo ng departamento, nag-iisa siya. Kumikinang ang badge sa ilalim ng madilim na ilaw ng kusina, tila nanunumbat habang pasan niya ang bigat ng 2 dekada. Buong buhay niyang sinubukan labanan ang katiwalian mula sa loob. Ngayon, kinailangan niyang harapin ang katotohanan. Ang institusyong kanyang sinumpaang protektahan ay maaaring siya ring mismong sistemang dapat niyang gibain. Kinabukasan, nag-buzz ang kanyang telepono. Mensahe mula kay Teresa, "Need to meet, big break, usual spot." 20 minuto ang lumipas. Nakaupo si Angelina sa likurang booth ng Jerry's Diner, isang maliit na kainan na may basag na tasa at kape na laging maaasahan. Niyakap niya ang tasa. Malamig na ngayon habang nakatitig sa pinto. Tumunog ang kampana sa entrada. Mabilis na pumasok si Teresa, mahigpit na nakasukbit ang messenger bag. Mabilis ang mga mata. Dumulas siya sa booth. "Pasensya na, late ako," bulong niya, lumilinga sa paligid.
Pero ito, malaki ito. Mula sa bag, maingat na inilabas ni Teresa ang makapal na Manila envelope at iniabot sa kanya. Naalala mo ang insider na binanggit ko sa mall management? Dumating na siya. Maingat na binuksan ni Angelina ang envelope, kumunot ang mga mata habang binabasa ang unang pahina. Mga meeting minutes ng board, mga internal communications sa opisyal na letterhead. Ano itong tinitingnan ko? Tanong niya. Page 3, sagot ni Teresa. Inilipat ni Angelina ang mga pahina. Nanlaki ang mata niya. Gumamit ang memo ng malabong wikang korporatibo gaya ng Loss Prevention Initiative. Ngunit malinaw ang ibig sabihin. Inutusan ng board ang security na ituon ang atensyon sa high-risk demographics. Isang manipis na takip para sa racial profiling at mas malala pa. Direkta silang nakipagtrabaho kay Reyes, paliwanag ni Teresa, itinuro ang naka-highlight na seksyon. Pinayagan ng board ang incentive programs, bonus para sa mga guard base sa bilang ng mga aresto. Nanginginig ang mga kamay ni Angelina habang binabasa. Monthly quotas, koordinasyon kasama ang local law enforcement, probation referrals, bulong niya. Bumuo sila ng buong pipeline, mariing sabi ni Teresa. Mula mall security hanggang private probation, lahat para sa kita. Inilarawan ng mga dokumento kung paanong bawat aresto ay ipinapasa sa New Horizons Supervision Services, isang probation contractor na bahagyang pag-aari ng parent company ng mall, isang self-contained na sistema. Aresto, probation, kita. Napasandal si Angelina gulat. Hindi lang nila pinapayagan ang profiling, pinapakinabangan nila ito. Tumango si Teresa. Bawat isang inaaresto na pipilitang pumasok sa probation, may kasamang mandatory classes, fees at check-ins. Lahat iyon bumabalik bilang kita sa parehong korporasyon. Mababa ang tinig ni Angelina. Paano mo nakuha ito? Galing sa source ko, sa corporate accounting, sagot ni Teresa. Tahimik na siyang nag-iipon ng dokumento ng mahigit 1 taon, naghihintay ng tamang oras. Nang makita nila ang pag-aresto sa iyo na nag-viral, alam nilang oras na para lumabas. Inilagay ni Angelina ang envelope sa kanyang jacket, mahigpit na niyakap ito. Ito ang ebidensyang kailangan nila. Totoo, hindi matatatwa. Isang sistemang sadyang idinisenyo para kriminalisahin ang mga banyagang mamimili at ipasok sila sa isang mapagkakakitaang probation loop. Binabago nito ang lahat, sabi niya, pero kailangan nating protektahan ang ebidensya at ang source mo. Ligtas siya, paniniguro ni Teresa. Naka-back up ang mga file sa maraming lokasyon, secure at encrypted. Matalino, tumango si Angelina. Iscan ko lahat mamayang gabi. Gagawa tayo ng redundancy. Mula ngayon, dahan-dahan tayo kikilos. Nagatubili siya. May isa pa, mahina niyang sabi. Sa tingin ko may tauhan sa departamento na nagbibigay ng impormasyon sa kanila. Naging seryoso ang mukha ni Teresa. Sino? Lieutenant Ocampo, pinagkatiwalaan ko siya. Sinabi ko ang lahat. Ilang oras lang, binandalize na ang kotse ko na may mensaheng alam lang ng isang insider. Nanigas ang panga ni Teresa. Kung ganon, walang ibang makakaalam tungkol sa mga dokumentong ito. Hindi hanggang handa na tayong ilabas ito. Sang-ayon, sagot ni Angelina. Tumingin siya sa orasan. Kailangan kong mailagay ito sa ligtas na lugar. Saka natin planuhin ang susunod na hakbang. Lumabas sila ng diner. Kumaliwa si Teresa patungo sa newsroom. Sumakay si Angelina sa kotse. Mahigpit na nakapulupot sa gilid niya ang jacket kung saan nakatago ang envelope. Habang nagmamaneho, paulit-ulit na sumasayad ang kamay niya dito. Tahimik na katiyakan, ito'y totoo. Hawak nila ang katotohanan at malapit ng hawakan ito ng buong mundo. Sa bahay, dumiretso si Angelina sa kanyang study. Amoy lumang papel at sedro ang silid, pamana ng kanyang ama, nakapaloob sa matibay na desk na yari sa roble. Matatag iyon, may edad, itinayo para sa mga laban. May nakatagong compartment sa ilalim ng pinakailalim na drawer.
Ipinislide niya roon ang Manila envelope, ang iniabot ni Teresa, ang dokumentong kayang pabagsakin ng lahat. Nilock niya ang drawer at itinago ang susi sa ilalim ng kanyang shirt, nakasabit sa malamig na chain sa kanyang leeg. Sa unang pagkakataon sa mga linggo, binigyan niya ang sarili ng maliit na hibla ng pag-asa. Ang kalungkutan, ang pagtataksil, hindi siya tuluyang nadurog. Hindi ngayon, dahil ngayon higit pa sa mga hinala o pahayag ng biktima ang hawak nila. Meron silang matibay na ebidensya, mga pangalan, mga pirma, mga strategy memo, may papel na bakas ang sabuatan at hawak niya yon. Gabi na nang nagluto siya ng totoong hapunan at aktuwal na natikman ito. Hindi na gaanong mabigat ang mga pader, hindi na ganon kabigat ang katahimikan. Sinuri pa rin niya ang perimeter cameras gaya ng dati, ngunit walang kumilos. Walang kakaibang sasakyan, walang bagong banta na nakasulat sa pintura. Nang maghigpit siya ng kumot sa katawan, pinayagan niyang isipin ang darating, ang press conference, ang galit ng publiko, ang katahimikan sa boardroom habang nare-realize ng mga executive na nabunyag sila. Si Reyes, si Ocampo, lahat sila. At ang mga biktima sa wakas ay makakakita ng hustisya. Huminga ng malalim ang bahay sa paligid niya, nag-aayos ang mga tubo, umuungol ang lumang kahoy, nakalak at ligtas ang desk, nasa leeg pa rin niya ang susi. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang bagyo, ipinikit ni Angelina ang kanyang mga mata at dahan-dahang nakatulog. Parang napakalapit na ng wakas. Maagang nagising siya, puno ng enerhiya at layunin. Habang umaangat ang usok mula sa tasa ng kape, nag-text siya kay Teresa. Ready to plan next steps. Walang sagot. Kakaiba, mabilis sumagot si Teresa palagi. Naghintay si Angelina, 10 minuto, 1 oras. Wala pa rin. Tumawag siya, diretso sa voicemail. Nag-iwan siya ng mensahe. Pinipilit gawing magaan ang tono. Hey, check lang ako. Balitaan mo ako kapag libre ka. Pagsapit ng tanghali, 3 pang mensahe ang iniwan niya, lalo pang lumakas ang katahimikan at biglang nag-buzz ang telepono. Breaking news alert. Nalaglag ang kape sa sahig nang mabasa niya ang headline, Local journalist hospitalized after brutal assault. Mabilis niyang binuksan ang artikulo at naroon ang litrato ni Teresa. Investigative reporter Teresa Lopez was found unconscious in a parking lot early this morning. Nagmamadali ng kinuha ni Angelina ang mga susi, parang lumulubog sa semento ang biyahe papuntang Metro General. Bawat pulang ilaw ay suntok sa dibdib. Kasalanan ko ito, bulong niya. Ako ang nagdala sa kanya rito. Puno ng mga reporter ang lobby ng ospital. Pinilit niyang makalusot, iniangat ang badge. Teresa Lopez, sabi niya sa desk clerk. Room number, kamag-anak ka ba? Pulis! Mariin niyang sagot. Saksi siya sa isang ongoing investigation. Mabilis ang kasinungalingan, kailangan. Room 412, sagot ng nurse. Mabagal ang pag-angat ng elevator, bawat palapag dagdag bigat ng pagkakasala. Dapat nakita niya ito, dapat naprotektahan niya si Teresa. Bukas ang pinto ng room 412. Nakahiga si Teresa sa kama, bugbog at may benda sa braso. May mga pasa sa pisngi, ngunit kumislap ang mga mata nang makita siya. Mukha kang sabog, mahina nitong sabi. Ngumiti si Angelina kahit masakit. Ako, ikaw nga itong nakagown sa ospital. Dapat nakita mo ang kalaban, biro ni Teresa, pero napangiwi. Ano ang nangyari? May sumalakay sa labas ng opisina, tahimik, mabilis. Alam nila ang ginagawa, de saan tatama, gaano kalakas. Nakita mo ba sila? Hindi, bulong niya, pero may nakita akong iba. Tumigil ang puso ni Angelina. Baril? Mas masama, badge? Tinitigan siya ni Teresa. Parehong klase ng badge sa'yo, department issued, parang naubusan ng hangin ng silid. Isa sa kanila, isang kasama niya araw-araw, may susi, may clearance, walang konsensya. Pasensya na, bulong ni Angelina. Huwag!
Sagot ni Teresa, hinawakan ang kamay niya. Patunay ito. Natatakot sila. Malapit na tayo. Nanigas ang panga ni Angelina. At dapat lang silang matakot sa paparating. Napangiwi si Teresa habang gumalaw sa kama. Dahil hindi ako aatras at hindi ka rin dapat umatras. Sumilip ang nurse sa pinto. Kailangan ng magpahinga ni Miss Lopez. 5 minuto pa, pakiusap ni Teresa. Nag-aatubili, saka tumango ang nurse. Ligtas ba ang memo? Mabilis na tanong ni Teresa. Oo, nakalock sa desk ko. Isa-scan ko mamaya. Magaling, dahil itong itinuro niya ang namamagang muka, ibig sabihin malapit na tayo. Sobra ng lapit para manatiling banayad sila. Tumango si Angelina. Magpahinga ka, babalik ako bukas. Mag-ingat ka, sabi ni Teresa bago siya lumabas. Alam nila na may hawak tayo. Puno ng galit at takot ang pag-uwi ni Angelina. Isang unipormado ang gumawa nito. Hindi lang tiwaling pulis, kundi traidor sa loob mismo. Pagsapit sa kanyang driveway, papalubog ang araw, naliligo ang bahay sa gintong liwanag. Ngunit may kakaibas, parang may naiwan sa hangin. Hinawakan niya ang baril, locked ang pinto. Walang senyales ng sapilitang pasok. Pero alam niyang hindi dapat mag-relax. Pumasok siya, baril na nakahanda. Living room, malinis. Kusina, normal. Ngunit paglapit niya sa study, natigilan siya. Bahagyang bukas ang pinto. Tinulak niya ito, gusot ang silid, nakakalat ang mga libro, punit ang mga folder, hinila palabas ang mga drawer. Tumakbo siya sa desk, ang pinakamahalaga. Wasak ang lock ng ibabang drawer. Wala na ang laman ng compartment, wala na ang memo. Bumagsak siya sa upuan, hungkag ang dibdib. Lahat, ang ebidensya, ang alas, ang pag-asa, ninakaw. Naalala niya si Teresa, bugbog at nakahiga. Naalala niya ang mga biktimang umaasa ng hustisya, umaasa sa kanya. Nagbuzz ang telepono. Unknown number, maikli ang mensahe, nakakakilabot. Next time, it won't just be the reporter. Nakatitig si Angelina sa text message, nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi sa takot kundi sa purong galit. Akala nila'y madudurog siya nito na ang pananakit sa isang mamamahayag at pagnanakaw ng ebidensya ay pipilitin siyang umurong. Maling-mali sila. Kinuha niya ang telepono at tumawag ng siyam na isa-isa, iniulat ang break-in. Pero alam na niya ang isasagot. Formalidad lamang, malamig at walang malasakit, ginawa para magpaliban. Maglalabas sila ng report, siguro, pero walang totoong investigasyon. Hindi kung ang mismong sistema ang nagpoprotekta sa sarili nito. Habang hinihintay ang patrol car, pinagmasdan ni Angelina ang iniwang gulo sa kanyang study. Ang dati maayos na silid ay magulong-magulo. Nagkalat ang mga papel, nakabuwal ang mga drawer. Basag ang desk ng kanyang ama, ang tagong compartment na wasak. Kinuha nila ang memo. Pero hindi ang kanyang kalooban, hindi ang tapang ni Teresa, at hindi ang katotohanang kanilang natuklasan. Kinabukasan, dumating ang bagong banta sa simpleng Manila envelope. Naupo si Angelina sa mesa, nakatitig sa mabigat na sulat mula sa Internal Affairs. Malamig ang wika. Formal, effective immediately, suspension pending investigation. Allegations of misconduct, sunod-sunod ang pagbuzz ng kanyang telepono. Mas marami pang alerto, mas maraming headline. Bawat notifikasyon parang suntok, Captain under fire for conspiracy claims. Sources say officer exhibits erratic behavior. Internal struggles in local police department as troubled captain implodes. Binuksan ni Angelina ang isa sa mga artikulo, mahigpit ang panga. Colleagues say Captain Santos's obsession with proving discrimination at Greenwood Mall has clouded her judgment and raised concerns about her stability. Puro kasinungalingan, isinara niya ang browser, ngunit kumakabog pa rin sa isip ang mga headline. Ipinipinta nila siyang isa na namang stereotype, ang galit na babae. Isang banta, isang liability, isang babala. Nagbuzz muli ang telepono. Unknown number, hope you die, pig. Isa lamang sa dos-dosenang natanggap niya mula kahapon. May mga puno ng slur.
May mga banta na napaka-espesipiko, nanlalamig ang kanyang dugo. Hinila niya ng mas mahigpit ang mga kurtina kahit katanghali ang tapat pa lang. Mas ligtas ang dilim kaysa sa mapanghusgang liwanag ng araw. 2 beses niyang sinuyod ang apartment, sinuri ang mga lock, 3 ulit ang mga kamera. Siguro paranoid lang siya. Pero matapos ang nangyari kay Teresa, matapos ang break-in, ang paranoia ay buhay. Umuugong ang TV sa background, isa pang anchor na inuulit ang mga talking point. Sources suggest Captain Santos's claims of systemic corruption remain unproven and may stem from personal grievances. Hinablot niya ang remote at pinatay. Mas mabuti ang katahimikan kaysa sa kasinungalingan. Nasa coffee table ang kanyang badge at service weapon. Isinuko kaninang umaga. 20 taon ng serbisyo, ngayon ay 2 malamig, walang buhay na bagay, walang kahulugan, walang tiwala. Tumunog muli ang telepono, ang kanyang kapatid na babae, hinayaan niyang pumasok sa voicemail. Ano ang sasabihin niya? Na ayos lang siya, nalilipas din ito? Ni siya mismo hindi naniniwala. Naglakad siya sa apartment na parang hayop na nakakulong. Bawat tunog, ikinatatalon niya. Bawat ihip ng hangin, parang yabag. Umugong ang isang news helicopter sa taas. Buong umaga silang paikot-ikot, mga buwitre na naghahanap ng kapirasong iskandalo. Umaasang makakasilip ng nasisirang opisyal. Umatras siya mula sa bintana. Kahit nakababa ang kurtina, hindi maalis ang pakiramdam na siya'y pinapanood. Nag-chime ang laptop. Sunod-sunod ang mga email notification. In light of recent events, mula sa union, disappointed doesn't begin to cover it. Mula sa dating supervisor. Should have kept your mouth shut. Mula sa anonymous sender. Mariing isinara ni Angelina ang laptop. Malabo na rin ang screen mula sa mga luha na ayaw niyang hayaang pumatak. At bigla ang doorbell. Hinawakan niya ang baril bago niya maalalang wala na ito sa kanya. Maingat siyang sumilip sa peephole. Evelyn! Nakatayo ang kanyang pamangkin, may backpack sa balikat. Agad binuksan ni Angelina ang pinto at hinila siya papasok. Evelyn! Anong ginagawa mo rito? Dapat nasa eskwela ka. Half day, sagot ni Evelyn, ibinagsak ang bag. Pagkatapos, walang pag-aatubili, niyakap niya ang kanyang tiyahin. Kailangan kitang makita, nanigas si Angelina, saka natunaw sa yakap. Hindi niya alam kung gaano niya ito kailangan. Tunay na init mula sa taong hindi siya nakikita bilang headline o panganib. Nag-aalala si Ma'am, sabi ni Evelyn sa kanyang balikat. Tumatawag siya palagi. Alam ko, buntong hininga ni Angelina. Hindi ko kayang makipag-usap kahit kanino ngayon. Dahil sa mga kasinungalingan na sinasabi nila, mariing ang mukha ng pamangkin. Alam namin ng totoo, Auntie D. Alam din ng lahat sa school. Hinugot niya ang telepono at pinindot ang play. Ang footage mula sa mall, ang pag-aresto sa kanya. Ayokong mapanood ulit ito, mahinang sabi ni Angelina. Hindi, tignan mo ang views, giit ni Evelyn. Tumingin si Angelina at napasingap, ikinokta 8 milyon at patuloy pang tumataas, 2,1 milyon na views. Napakurap si Angelina sa numero, bumubuhos ang mga komento. Libu-libong tinig ang sabay-sabay na umaalingaw-ngaw sa internet. Ito ang itsura ng systemic racism. Bayani si Captain Santos sa kanyang paninindigan. Kasama ka namin, Captain. Hindi lang video ang kumakalat, sabi ni Evelyn, kumikislap ang mga mata. Ibinabahagi na rin ng mga tao ang sarili nilang mga kwento. Ipinakita niya ang post. Pagkatapos ng post, mga ulat ng harassment, pananakot at maling pag-aresto. Lahat nakaugnay sa Greenwood Mall kay Officer Reyes. Sa sistemang itinayo sa takot, ikaw ang nagsimula nito, Auntie D. Bumagsak si Angelina sa sofa na bibigatan. Sinasabi pa rin nilang hindi ako matino, mahinang wika niya, na lahat ng ito'y gawa-gawa ko. Umupo si Evelyn sa tabi niya, hindi nawawala ang alab sa mata. Ano ngayon? Naroon na ang katotohanan, hindi na nagbubulag-bulagan ng mga tao. Nakikinig na sila at galit na galit.
Ipinakita niya ang isa pang screen, isang grupo sa social media na may libu-libong miyembro. Isang digital na kilusan, puno ng testimonya. Mga estrangherong mamimili, mga kabataan, mga nakatatanda, mga magulang, lahat may isang bagay na pinag-isa. Dati pinatahimik sila, hindi na ngayon. Kita mo! Hinigpitan ni Evelyn ang hawak ng kamay ng tiyahin. Hindi ka nag-iisa, hindi ka baliw. Ikaw lang ang nagkaroon ng tapang na lumaban sa kanila. May naramdamang pagbabago si Angelina. Ang kawalan ng pag-asa na ilang araw na siyang binibigti ay unti-unting lumuwag. Isang maliit pero matibay na pag-asa ang muling nagliwanag. Kailan ka naging ganito katalino? Tanong niya bahagyang nakangiti. Ngumiti rin si Evelyn. Natuto sa pinakamahusay. Niyakap niya ang kanyang tiyahin ng mahigpit. Palagi mong sinasabi sa akin na lumaban para sa tama. Anuman ang mangyari, iyan ang ginagawa mo. At ngayon kasama mo na kaming lahat. Hapon yon, tumama ang araw sa nagkakakilalang tao sa labas ng Greenwood Mall. Nasa gitna si Angelina, nakasuot ng baseball cap na nakatakip sa mukha. Isang di kilalang anino sa dagat ng tinig. Ngunit yumanig sa kanya ang mga sigaw, "Justice for Santos! Justice for Santos!" Umangat ang mga placard sa ibabaw ng ulo ng mga banyaga. "End racial profiling. Stop police corruption. We stand with Captain Santos." Nanikip ang kanyang lalamunan. Ilang araw lang ang nakalipas, nag-iisa siyang nakatayo. Tinaguri ang traidor, ipinintang hindi matatag ang isip. Ngayon ang mga banyagang ito'y sumisigaw sa kanyang pangalan. Umabot hanggang pasukan ng mall ang linya ng protesta. Kailangan pang sumingit ng mga mamimili upang makapasok. Nakatayo sa loob ang mall security, mga radyo nag-crackling halatang kabado. Nakatayo ring bantay ang ilang nakauniforme, matikas pero hindi sigurado. Wala ni isa sa kanilang nakilala siya sa ilalim ng kanyang sombrero. "Ito," wika ng isang babae sa tabi niya. May kulay abo ng buhok at suot ang sombrerong Citizen Lives Matter. Ito ang tunay na pagkakaisa. "Sinubukan kanilang patahimikin, Captain. Ngayon kami ang tinig mo." Hindi makapagsalita si Angelina. Masikip ang lalamunan. Hinawakan ng babae ang braso niya bago lumayo. Hindi man lang nalalaman na siya mismo ang kapitan na pinagtatanggol nila. Sa harap grupo ng mga kabataan ang nagsimula ng bagong sigaw, "Show the truth! Show the truth!" Umugong ang ritmo sa buong karamihan. Umaalingaw-ngaw, umaakyat, hindi mapigilan. Ramdam ni Angelina sa kanyang dibdib, bawat tibok sabay sa kanyang pulso, elektriko. Totoo, buhay. Pagkatapos isang mahina ngunit malinaw na tinig mula sa likod niya. "Captain Santos?" Lumingon si Angelina. Nakatayo roon ang isang dalagitang babae, kinakabahan ngunit puno ng pag-asa. Hawak ang telepono sa dibdib. "Ako si Carmen. Carmen Flores," sabi niya agad. Ako ang kumuha ng video, iyong nag-viral. Nanlaki ang mata ni Angelina, napanood na niya ang footage na iyon ng dosenang beses. Iyon ang nagbago sa lahat at hindi niya kailanman alam kung sino ang nasa likod ng kamera. "Salamat." Mahina ang tinig ni Angelina. "Ipinakita ng video mo ang katotohanan." Naglinga si Carmen saka ibinaba ang tinig. Hindi pa lahat. Hindi pa. Hinila niya si Angelina palayo sa karamihan. "Meron pa ako." Inunlock niya ang phone at ipinakita ang isa pang video. "Nagsimula akong mag-record nang makita kong pumasok si Officer Reyes sa mall. May kakaiba. Hindi siya naglibot. Alam niya agad kung saan pupunta." Umilaw ang screen. Naroon si Officer Reyes, naglalakad na may malinaw na layunin. Ipinakita ng footage na diretso siyang tumungo sa Crystal's Boutique. Pero hindi ito ang parehong video. Nagsimula ito halos 5 minuto bago pa man ang mismong insidente. "Panoorin mo ito," turo ni Carmen. Medyo nag-zoom ang video. Huminto si Reyes sa bungad ng butik. Lumapit siya sa manager ng tindahan, si Ana, at may ibinulong. Tumango si Ana, tumigas ang muka. Ilang segundo pa umatras si Reyes at nawala sa frame. Napatigil ang hininga ni Angelina. Hindi lang ito ebidensya ng maling asal.
Ito'y patunay ng koordinasyon. Planado. Isinulat ang eksena, siya mismo ang nagplano ng lahat. Tinitigan niya si Carmen, nagulat. Nasa iyo pa ba ang orihinal na file? Tumango si Carmen. Nasa phone ko, sa Google Drive at nakabackup sa iCloud ng nanay ko. Matalinong bata, nanginginig ang kamay ni Angelina nang muli niyang hawakan ang screen. Ito na ang pirasong kulang. Nakasingit si Carmen sa isang gilid ng karamihan, hawak ang kanyang telepono na parang armas. Patuloy pa ring tumutugtog sa screen ang bagong footage, ang bahaging hindi pa nakikita ng mundo. Palihim siyang nag-record at naghintay, at wala pang 1 minuto. Lumabas si Angelina sa video, kalmadong pumasok sa butik. Walang kamalay-malay na papasok siya sa isang bitag. Siya ang nagplano, bulong ni Angelina. Inihanda na ni Reyes ang lahat bago pa ako makapasok. Tumango ng mariin si Carmen. Ginawa niya rin ito sa pinsan ko nung nakaraang buwan. Bumulong muna sa manager ng tindahan. Tapos bigla na lang, tinititigan na ng security na parang kriminal. Pero walang nakinig, walang naniwala. Hindi ko alam na ikaw ang magiging target niya ngayon. Bakit hindi mo pa ito ipinost noon? Tanong ni Angelina. Natakot ako, aminado ni Carmen. May koneksyon si Reyes, mga pulis, mall security, pati mga tao sa city council. Pero ngayong nakikita ko itong lahat ng tao, itinuro niya ang nag-aalab na protesta. Hindi na ako mananahimik. Muling tumingin siya sa telepono. Patunay ito, ipinakita niyang pinrofile ka niya bago ka pa makapasok. Lahat ng sumunod, scripted. Mabilis ang takbo ng isip ni Angelina. Ang unedited footage ay nakakasira. Winawasak nito ang buong depensa na natural o dahil sa suspetsa lamang nag-ugat ang insidente. Premeditado ito, misconduct na planado, at hindi ito iisang kaso lang. Hindi ako nag-iisa sa mga may footage, dagdag ni Carmen. May YouTube channel ako tungkol sa police accountability. Laging may nagsisend ng clips. Si Reyes, si Morales. Pare-pareho ang taktika. Dito laging mga mamimili ang target. Muling umalingaw-ngaw ang mga sigaw ng protesta. No justice, no peace. Humarap si Carmen sa kanya. Puno ng apurahan ng tinig. Handa na ang mga followers ko. Kaya naming bahaay ng social media nito, ipakita sa buong bansa. Pero nagatubili siya bago tumitig kay Angelina. Kailangan ng boses mo, ikaw ang pinaniniwalaan, ikaw ang patunay na kahit mga opisyal hindi ligtas sa sistemang ito. Tumingin si Angelina sa nagkakaisang tao. Ang video, ang protesta, ang mga affidavit na nakalap ni Teresa, ang mga financial record, ang na-expose na pipeline, at ngayon isang hukbo ng kabataan handang lumaban gamit ang kamera at tinig. Hindi nila kayang patahimikin tayong lahat, wika ni Carmen. Hindi kung sama-sama tayo. Huminto sa gilid ang isang news van, bumaba ang reporter at camera crew, agad na sinalubong ng nag-aalab na crowd. Lalong lumakas ang sigawan. Nakataas ang mga placard at cellphone. Pinanood ni Angelina habang inaayos ng reporter ang mikropono. Mabilis ang tibok ng puso niya. Ito na yon. Hawak nila ang ebidensya, ang katotohanan. At ang buong mundo'y nakatingin. Kailangan na lang niya ng tamang sandali, isang sandaling hindi nila kayang ibaon. Gabi na sa Metro General's Recovery Ward, mahina ang ugong ng mga makina. Ang fluorescent lights ay nagbigay ng matatalim na anino sa pasa sa pisngi ni Teresa. Tahimik na nakaupo si Angelina sa tabi ng kama, ngunit nag-aalab pa rin ang mga mata ng mamamahayag. Dapat nagpapahinga ka, mahinang sabi ni Angelina. Hindi pwede, sagot ni Teresa, dahan-dahang umayos ng higa. Hindi kung ganito kalaki. Sumulyap siya sa pinto bago ibinaba ang boses. Naalala mo sinabi kong may badge ang umatake sa akin? Tumango si Angelina, lumapit. Swerte natin, mayabang siya. At pabaya, bahagyang nangumisi si Teresa. Nahulog ang phone ko sa kamay ko habang inaatake niya ako. Siguro akala niya may footage ako, kaya kinuha niya. Pero hindi niya alam ang failsafe. Anong failsafe? Tanong ni Angelina.
Kinuha ni Teresa ang laptop sa tray. Mamamahayag ako sa 2024. Akala mo ba wala akong tracking software? Mabilis siyang nag-click sa mga folder. Pag-on niya ng phone, otomatikong nag-sync sa cloud ko. Lahat ng binuksan niya na-upload. Napakurap si Angelina. Ibig mong sabihin, hindi lang mga file ko, kanya ring mga file. Binuksan ni Teresa ang isang folder, mga spreadsheet, transaction logs, internal documents. Nanlaki ang mata ni Angelina. Nahack mo ang phone ng isang pulis? Ngumisi si Teresa, siya ang nag-hack sa sarili niya. Ipinakita niya ang screen. Hulaan mo kaninong phone ito. Nakatitig si Angelina sa pangalan sa account dashboard, Officer Ricardo Morales, ang partner ni Reyes. Nag-click si Teresa. Mga bank statement, encrypted messages, shell company registrations, payment records na nakalink sa New Horizons Supervision Services, mga email chain na may subject line na bonus pool, quarterly arrest incentives, at keep this off record. Ginto ito, bulong ni Angelina. Masisilip natin ang galaw ng pera, direktang maitatali sa mga aresto, sa probation contracts, sa corporate partnerships. Tumango si Teresa at lahat ito galing mismo sa file niya. Tahimik silang pareho ng matagal, alam kung ano ang hawak nila. Hindi lang ito expose, isa itong indictment. Nanginginig ang mga kamay ni Angelina habang nag-i-scroll sa pahina ng pahina sa laptop ni Teresa. Nandito lahat, ani Teresa, mahigpit pero may tagumpay ang tinig. Bawat wire transfer mula sa parent company ng Greenwood Mall papunta sa New Horizons Supervision Services. Bawat kickback na ibinayad sa mga opisyal ng lungsod na pumirma sa kontrata. Huminto si Angelina, nakapako ang mata sa timeline ng mga transaksyon. Tignan mo ang mga petsa, dagdag ni Teresa, eksaktong tugma sa pagtaas ng mga pag-aresto. Sumulpot sa screen ang mga email chain, malamig, kalkulado at nakakasuklam. Binasa ni Angelina ang palitan ng mensahe ni na Officer Reyes at Alfredo Soriano, CEO ng mall. Usapan nila tungkol sa targets, demographics at quotas na parang walang halaga ang buhay ng tao. May isa pang thread na kasama si Judge Ocampo. Siya mismo ang namuno sa karamihan ng mall-related arrests. Nasa mensahe ang pag-uusap tungkol sa mabilisang pagproseso ng plea deals, pakikipagsabuatan para bawasan ang paglaban at palakihin ang kita. Ni hindi nila tinatago, bulong ni Angelina. Inakala nilang walang makakakonekta. May isa pa, sabi ni Teresa, nagbukas ng bagong file. Naalala mo ang memo na nawala, yung ninakaw sa desk mo? Binuksan niya ang digital scan. Nakita ko ang backup copy sa inbox ni Morales. Nanlaki ang mata ni Angelina. Pumasok siya sa bahay ko? Malamang utos ni Reyes, sagot ni Teresa. Alam nilang malapit na tayo, kaya nila ako inatake. Biglang nag-click ang lahat sa isip ni Angelina. Hindi lang ito tungkol sa biased policing o security ng mall. Ito'y buong operasyon, sistematikong pagsasamantala para sa kita. At hawak na nila ngayon ang patunay. Kailangan natin ng tamang plataporma, sabi ni Teresa. Pampubliko, kita ng lahat, hindi nila kayang patahimikin. Kinuha ni Angelina ang telepono at binuksan ang city calendar. Nag-scroll siya tapos huminto. Ang City Council meeting, aniya. Ngayong Huwebes, open forum, may cameras, may press, at kalahati ng mga taong nasa dokumentong ito nandun mismo. Perpekto, sabi ni Teresa, pilit umupo kahit may sakit. Kung ilalabas natin ang unedited video, 1 oras bago ang meeting, dominado na ang headlines, bago pa sila makapaghanda. At pagkatapos, ikaw ang papasok sa chamber at ibubulgar ang mga dokumento. Susubukan nilang patigilin ako pag umpisa ko, sabi ni Angelina. Hindi kong sisimulan mo sa kwento mo, tugon ni Teresa. Sabihin mo ang ginawa nila sa'yo, gawin mong personal. Totoo. Pagkatapos,
Palawakin, ipakita mong hindi lang ikaw ang biktima. Nag-click siya sa laptop, nagsisimula ng presentasyon. Uunahin natin ang footage, susunod ang pattern, pagkatapos ang pera, ang timeline, ang mga pangalan, ang sabwatan. Pinanood ni Angelina humanga. Tinatahi ni Teresa ang kaguluhan sa malinaw, makapangyarihan at hindi matatawarang naratibo. Magkasama nilang pinino ang presentasyon. Nagdagdag si Angelina ng mga tala, tumutukoy sa pulisiya, batas at paglabag sa police procedure. Ang kanyang background bilang law enforcement ang nagbigay bigat at kredibilidad. Nagtrabaho sila hanggang sumakit ang mga kamay ni Teresa at mamaga ang tinig ni Angelina. Sa huli, naupo si Angelina. Alam mong susugurin nila tayo dito. Ginawa na nila, sagot ni Teresa. Marahang hinaplos ang pasa sa kanyang pisngi. Hayaan mo sila. Bawat banta ay patunay na tama ang landas natin. Ngumiti siya ng pagod. At saka, may police captain akong nagbabantay sa akin. Bahagyang ngumiti si Angelina. Magpahinga ka na. Magpapalagay ako ng mga opisyal na pinagkakatiwalaan ko sa labas ng silid mo ngayong gabi. Kinagabihan, nakatayo si Angelina sa harap ng salamin, hawak ang flashcards. Mabigat ang talumpati nila ni Teresa, higit pa sa anupaman na kanyang binuhat. Pinagmasdan niya ang refleksyon, ang mga matang walang tulog, ang guhit ng stress, at ang bakal na tapang na nakabaon na ngayon sa kanyang titig. Ako si Captain Angelina Santos. Ensayo niya kalmado ngunit matatag ang tinig. 2 linggo na ang nakalipas, inaresto ako ng walang dahilan habang namimili sa Greenwood Mall. Pero hindi lang ito tungkol sa akin. Ito'y tungkol sa kriminal na operasyong nakapulupot sa ating mga institusyon, nakatayo sa racial profiling at pinapaandar ng kita. Huminto siya, huminga ng malalim. Naalala niya ang alinggaw-ngaw ng crowd, ang matatag na boses ni Carmen. Si Teresa lumalaban kahit sugatan, nakaasa silang lahat sa kanya. Dito na nagtatapos, bulong niya sa kanyang refleksyon. Inilatag niya ang kanyang uniforme, ang pinakamatalim na blazer, tailored pants, pinakakintab na sapatos, ang baluting kailangan niya. Nasa ibabaw ng dresser ang kanyang badge, hindi ginalaw mula nang siya'y masuspinde. Kinuha niya ito, malamig at pamilyar sa kanyang kamay. May kahulugan pa rin ito, hindi dahil sa kinakatawan nito, kundi dahil sa kung ano ang maaari niyang gawing simbolo nito. Huwebes ang araw. Hawak nila ang ebidensya, hawak nila ang kwento, hawak nila ang plataforma. Ang natitira na lang ay magsalita. Itinaas ni Angelina ang kanyang balikat, tinitigan ang sarili sa mata. Ako si Captain Angelina Santos, sabi niyang muli. Ngayon, mas matatag at hindi na ako natatakot. Huwebes, sa marmol na pasilyo ng City Hall, umuugong ang mga bulungan at yabag. Habang dumadaloy ang enerhiya ng crowd, nagsisiksikan ang mga reporter sa harap ng chamber doors, nag-aagawan ang mga camera crew sa pwesto. Sa loob, punong-puno ang council chamber. Walang bakanting upuan, may mga taong nakatayo sa gilid at umaapaw hanggang sa pasilyo. Huminto si Angelina sa bungad, mabilis ang tibok ng puso, mabigat sa kanyang kamay ang folder ng ebidensya. Inscan niya ang crowd. May mga pamilyar na muka. Si Teresa nakaupo sa likod, nakakast pa ang braso pero gising ang mga mata. Si Carmen nakatayo sa tabi niya, nakataas na ang telepono at nagre-record. Mga aktivista na nakasuot ng Justice for Santos shirts nakapila sa aisle. Sa unahan, nakaupo si Officer Reyes, nakangisi, nagbibiruan kay Alfredo Soriano, CEO ng mall. Ang kanilang kaswal na tawa ay nagpasuka kay Angelina. Sa gitna ng dais, pawis na pawis, si Mayor Aquino nagpupunas ng panyo, halatang kinakabahan. Ang ibang council members nag-aalangan sa kanilang mga upuan. Tahimik na sumali si Angelina sa linya ng mga mamamayang nakapila para magsalita. Tig-3 minuto bawat isa. Tumingin siya sa orasan. Sandali na lang. Biglang kumalat ang kilabot sa crowd. Nagliwanag ang mga telepono. Tumalikod ang mga ulo. Nagbulungan ang mga tao.
Naputol ang tawa ni Reyes habang itinaas ng mga tao ang kanilang mga screen. Ang unedited video ng pag-aresto kay Angelina, buo, malinaw at nakakasira, ay live na. Umugong ang chamber sa mga bulungan. Naglinis ng lalamunan si Mayor Aquino. "Next speaker please." Lumapit si Angelina. Nakatitig ang lahat. Kumalat ang mga bulungan na parang apoy sa tuyong damo. Nanigas si Reyes. Nawala ang ngisi. "Ako si Captain Angelina Santos," sabi niya sa mikropono. "2 linggo na ang nakalipas. Inaresto ako ng walang dahilan habang namimili sa Greenwood Mall." Maliwanag at matatag ang kanyang boses, umaalingaw-ngaw sa chamber. Pero hindi lang ito tungkol sa isang insidente ng racial profiling. Narito ako upang ipakita sa inyo ang mas malala. Inilatag niya ang folder sa podium at binuksan ito. Isa-isang inilalabas ang mga dokumento. Ito'y tungkol sa kriminal na operasyong umaandar sa ating lungsod. Isang enterprise na sadyang pinipili ang mga mamamayan. Inaaresto sila, pinipilit silang pumasok sa plea deal at itinatanikala sa tiwaling probation system. Lahat para sa kita. Suminghap ang crowd. Pumutok ang mga camera flash. Bumilis ang pag-type ng mga reporter. Narito, patuloy niya, iniangat ang isang dokumento, ang mga internal communication sa pagitan ng mga executive ng mall at mga pulis. Ipinakita niya ang email. Pinag-uusapan nila ang arrest quotas, ang pagtutok sa mga partikular na demograpiko at ang koordinasyon ng patrol sweeps para maabot ito. Sunod ang isa pang pahina. Narito ang financial records. Direktang bayad mula sa Greenwood Holdings patungo sa New Horizons Supervision Services. Sa kanyang upuan, nabitawan ni Soriano ang telepono. Mabilis na nag-type. "Captain Santos!" Nanginginig ang boses ni Mayor Aquino. "Ang forum na ito'y para sa community feedback. Hindi para sa mga hindi beripikadong paratang." "Hindi ito paratang," singit ni Angelina, mas malakas ang boses. "Ito'y mga katotohanan, dokumentado." Ibinuka niya ang susunod na pahina. Narito ang mga email ni Officer Ricardo Reyes at Judge Ocampo kung paano nila pinapabilis ang plea deals mula sa mga mall arrests. Humarap siya kay Reyes. "Ang parehong Officer Reyes na maling ng aresto sa akin, na nagsumait ng peke at mapanirang report laban sa akin. Alam niyang mali iyon ng kanyang isulat." Namula si Reyes, mabilis na tumayo, pero hinila siya pabalik ni Soriano, may binulong. "Nagsimula akong mag-imbestiga," patuloy ni Angelina, "at dahil doon sinuspinde ako. Inatake ang journalist na tumutulong sa akin ng mismong pulis. Itinaas niya ang isang flash drive pero nagkamali sila. Ang umatake, aksidenteng na-sync ang phone niya sa kanya at na-upload lahat ng ebidensya. Ngayon, nagliliyab na ang silid, phones sa lahat ng dako, mga post na sabay-sabay na umaakyat. Lumapit si Angelina sa mikropono. Winawasak ng sistemang ito ang mga buhay. Pinipilit ang daan-daang tao sa utang. Minomonitor, tinatakot, pinatatahimik para yumaman ang isang pribadong kumpanya at ang mga kasabwat nito. Nakita nyo ng video, yan ang simula. Pero mas masahol ang kasunod. Mayroon akong mga pahayag mula sa mga biktima, mga record ng bayad sa mga opisyal at dash-dash. "Tama na!" Sumabog si Reyes mula sa kanyang upuan, sumugod sa podium. "Inaaresto kita dahil sa paninirang puri at sa pakikialam sa isang kriminal na investigasyon." Nag-alinggaw-ngaw ang mga sigaw sa silid. Hindi gumalaw si Angelina. 2 opisyal ang humarang sa landas ni Reyes. Sina Officers Cruz at de Peralta, parehong galing sa kanyang precinct. Mga taong pinagkakatiwalaan niya. "Tumigil ka, Reyes!" Matatag na sabi ni Cruz. Naggit-ngit si Reyes. "Lumayo kayo, utos ko ito." "Hindi kami tumatanggap ng utos mula sa iyo," tugon ni de Peralta. Sinubukan niyang lumusot pero mas marami pang opisyal ang lumabas mula sa crowd. Bumuo ng harang sa pagitan nina Angelina at Reyes. Sumabog ang crowd sa hiyawan. Tumayo ang lahat, nagsisigawan. Nakaangat ang mga telepono. Mga hashtag nagtrending bago pa matapos ang talumpati. Hindi na ito simpleng pagsasalita. Isa na itong punto ng pagbabago.
Nagsimula ito bilang isang bulong, pagkatapos naging sigaw. Hustisya, hustisya, umuusbong mula sa likuran ng council chamber at kumalat na parang apoy. Sa loob ng ilang segundo, nilamon nito ang buong silid. Hustisya, hustisya, hustisya! Napatigil si Reyes, nakakunot ang mukha sa galit at hindi makapaniwala. Si Alfredo Soriano, ang CEO ng mall, ay tahimik nang dumulas patungo sa side exit. Sinusubukang maglaho bago gumuho ang mga pader. Sa unahan, desperadong pinupukpok ni Mayor Aquino ang kanyang gavel, paos ang tinig habang sumisigaw para sa kaayusan. Pero walang saysay, mas lumakas ang sigaw ng crowd. Nagkislapan ang mga kamera, nag-uunahan ang mga reporter sa pagtatanong. Umusli ang mga mikropono na parang mga sibat. Nakatayo si Angelina sa podium, hindi gumagalaw. Ang kanyang uniforme nakatago pa rin sa ilalim ng simpleng damit sibil. Pero hindi na niya ito kailangan. Ang badge sa loob ng kanyang blazer ay hindi na ang nagtatakda sa kanya, kundi ang mismong sandaling ito. Napapalibutan ng mga kasamahan niyang opisyal at ng bagyong katotohanan na siya mismo ang nagpasiklab. Pinanood niya ang pagbagsak ng sistema ng live. Ang takot, ang pagkakahiwalay, ang pagtataksil na bumabagabag sa kanya nitong mga nakaraang linggo, naglaho. Sa halip ay may tumayong mas matigas, mas maliwanag, hindi matinag, kalinawan. Mula sa likuran ng chamber, dumaan si State Attorney Patricia Walsh sa gitna ng crowd. Matulis ang kanyang suit, matatag ang bawat hakbang. Tahimik siyang nakaupo sa buong pagdinig. Ngayon kumilos siya na parang handang umaksyon. Captain Santos, sigaw ni Walsh sa gitna ng ingay. Kailangan ko ang lahat ng dokumento. Lahat! Tumango si Angelina at kinuha ang kanyang folder. Maingat niya itong hinawakan, sinuri bawat pahina. Nasa loob ang financial records mula sa cloud dump ni Teresa, ang internal emails mula sa telepono ni Morales, ang mga affidavit ng mga biktima. Ang memo na ninakaw ni Morales ngayoy na ibalik, 2 linggong walang tulog, 2 linggong takot at paglaban. Nandito lahat, nasa tinta at ebidensya. Kompleto ito, sabi ni Angelina habang iniabot ang file. 3 taon ang tinakbo ng money trail. Shell companies na konektado sa Greenwood Holdings, transfer sa offshore accounts. Mga huling destinasyon, huminto siya. Foundation ni Judge Ocampo, New Horizons Probation. At ang bayaw ni Councilman Peters. Binuklat ni Walsh ang mga nilalaman, palalim ng palalim ang kunot ng kanyang noo sa bawat pahina. Malawak ito, yan niya. Kinuha niya ang kanyang telepono, mabilis na nag-type. Tatawagin ko ang aking team. Walang aalis sa silid na ito. Patuloy pa rin sa pagpukpok si Mayor Aquino, pero parang kutsara na lang sa baso ang tunog. Ilang council members ang nakalusot na, maputla at takot. Ang iba na may nanatiling nakaupo, hindi sigurado kung kasama ang kanilang pangalan sa folder. Naglakad-lakad si Reyes na parang hayop na nasukol, nakasuntok ang mga kamao. Napansin ni Angelina ang bahagyang paggalaw ng kanyang kamay patungo sa dating holster, baril na kinuha na nina Officer Cruz kanina. Set up ito! Sigaw ni Reyes, basag ang boses. Gawa-gawa lang niya lahat ito. Sinisira niya ang lahat ng pinaghirapan natin. Umikot si Walsh, matalim ang tinig. Lahat ng pinaghirapan ninyo? Lumapit siya ng isang hakbang. At ano nga ba yon, Officer Reyes? Bago pa siya makasagot, dumagsa ang mas maraming investigador sa chamber. Madidilim ang suit, nakapaskilang mga badge. Tahimik at sistematiko ang galaw nila. Sinara ang mga exit, kinolekta ang ebidensya, kinuha ang mga pangalan. Sinubukan ni Soriano na sumiksik sa maliit na grupo na papalapit sa pinto. Isang babaeng investigador ang humarang. Mr. Soriano, kailangan ko kayong manatili. May meeting ako. Meron nga, putol niya. Kasama kami. Sa tabi ng podium lumapit si Officer De Peralta kay Reyes. May dala ng posas. Nang makita yon, tila may nabali kay Reyes. Hindi niyo pwedeng gawin ito, sigaw niya. 20 taon ako sa puwersa. Panig kayo sa kanya, hindi natinag si De Peralta. Tumalikod ka, Ricardo, wag mo nang palalain. Sandali, parang tatakas siya.
o lalaban. Nagpalingalinga ang kanyang mata, mailap, desperado. Pagkatapos, bumagsak ang kanyang balikat. Bumaba ang mga kamay. Pinusasan siya ni De Peralta, binabasa ang kanyang karapatan habang 12 ng kamera ang nakatutok. Nakatingin pa rin siya kay Angelina, nag-aapoy sa puot ang mga mata. Pero hindi umiwas si Angelina. Hindi ngayon, hindi sa katiwalian, hindi sa duwag, hindi sa katotohanan. Dahan-dahang tumayo si Mayor Aquino, inaayos ang kanyang kurbata na parang pilit sumasagip ng dignidad sa gitna ng pagbagsak. Dahil sa mga nakakabahalang revelasyong ito, pautal niyang sabi, ako'y nananawagan para sa agarang independent investigation. Ang lungsod ay lubos na makikipagtulungan. Hindi, putol ni Walsh, walang pag-aalinlangan. Ang Estado ang hahawak ng investigasyong ito. Ang pakikipagtulungan mo, Ginong Mayor, ay hindi opsyonal. Inaatas ng batas, umupo ang mayor, talo. Sa paligid, nag-live broadcast ang mga reporter. Pumutok ang social media sa real time. Nag-vibrate ang mga telepono ng libu-libong nanonood sa malayo. Breaking, officer inaresto sa City Council hearing. Greenwood Mall scandal, nabunyag live. Captain Santos naglabas ng matinding ebidensya. Nakatayo pa rin si Angelina habang inaalis si Reyes, kasunod si Soriano at ilang council members na basang-basa ng pawis. Mas marami pang investigador ang nagkalat, sinisiguro ang mga opisina ng City Hall, kinokolekta ang mga hard drive, kinukuhanan ng larawan ang mga mesa. Ang makinang matagal na niyang nilabanan, sa wakas ay nagsimulang gumuho. At hindi pa siya tapos, isang mahinang kamay ang tumapik sa kanyang braso. Captain, mahinang sabi ni Officer Cruz, may tao sa labas. Gusto kanilang marinig. Bahagyang tumango si Angelina. Unti-unting nawawala ang adrenalin at bumabalot ang matinding pagod sa kanyang mga buto. Pero alam niyang hindi pa tapos ito. Hindi pa ngayon. Habang naglalakad siya palabas ng chamber, maraming mga kamay ang lumapit. Mga handshake, mahihinang pasasalamat, mga matang puno ng emosyon. Mula sa kabilang dulo ng silid kumaway si Teresa, ang kanyang cast, bahagyang nakatago ang pagmamalaki. Si Carmen ay abala na sa pag-upload ng panibagong footage, ang mukha nakangiti sa tagumpay. Bumukas ang mabibigat na pintuan ng City Hall at sumalubong kay Angelina ang gabi. At muntik na siyang mawalan ng hininga sa tanawing naghihintay. Puno ang mga hagdan, bawat pulgada ng espasyo ay okupado ng mga nagpoprotesta, nakataas ang mga placard, kumikislap sa ilaw ng mga cellphone at poste. Nang makita siya, biglang sumabog ang sigawan. Captain Santos, Captain Santos! Nakatayo si Angelina sa tuktok ng mga hagdan, nakatingin pababa sa dagat ng mga mukha. Itim, puti, bata, matanda. Pinagbuklod ng isang bagay, pagkagutom sa pagbabago. May mga umiiyak, may mga nagyakapan, mga batang nakaupo sa balikat ng kanilang mga magulang, itinuturo siya na parang bayani. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, unti-unting gumaan ang bigat na kanyang pasan. Linggo siyang naglakad ng mag-isa, pero ngayon nasa gitna na siya ng isang kilusan. 3 araw ang lumipas, tila hungkag na bersyon ng sarili ang Greenwood Mall. Kung dati pugad ng ingay at sigla tuwing weekend, ngayoy tahimik na umaalingaw-ngaw. Mga tindahan na nakasara sa ilalim ng caution tape, mga pintong nakapinid dahil sa mga investigasyon. Naglakad si Angelina sa mga bulwagan, suot ang malinis at pulidong uniforme ng kapitan. Hindi dahil sa tungkulin, kundi bilang pahayag. Ngayong pagkakataon, wala nang magtatanong kung sino siya. May ilang bukas pa rin pero halos wala na ring tao. Karamihan ay nakasara, ang iba'y may karatula, under new management. Temporarily closed for review. Habang naglalakad, napansin siya ng isang ina na nagtutulak ng stroller. Captain Santos, may ngiting sabi ng babae, salamat sa lahat. Tumango si Angelina at nagulat kung gaano siya pinainit ng simpleng mga salita. Hindi na siya naglalakad ng mag-isa.
Isang maliit na grupo ang sumunod, puno ng respeto, puno ng pasasalamat. Lumapit ang isang matandang lalaki. Ang apo ko, in-frame nila isang taon na ang nakalipas. Pinilit siyang magpliye. Huminto siya, nangingilid ang luha. Binubuksan muli ang kaso niya dahil sa iyo. Mahigpit na pinisil ni Angelina ang kanyang kamay. Yan mismo ang dahilan kung bakit natin ginawa ito, sabi niya, para sa mga kagaya niya. Maging ang bagong security team ng mall ay nakatindig ng mas tuwid habang siya'y dumadaan, nagbigay pugay, kabaligtaran ng mga humila sa kanya noon na parang kriminal. Sa may gitnang fountain, pabulong na nag-uusap ang mga kabataan, isa ang lumapit, mahiyain. Captain, pwede po bang magpa-picture kasama kayo? Gumawa kami ng civics class presentation tungkol sa inyo. Nakakahawa ang kanilang kasiglahan. Ngumiti si Angelina at nag-pose. Tuwang-tuwa ang mga bata habang nagsiselfie. Nakita niya ang sarili sa kanila. Kung gaano kasakit noon bilang kabataan ang maramdaman na walang boses. At kung gaano ka-powerful ngayon para sa kanila na makakita ng isang gaya niya lumaban at nanalo. Huwag niyong hahayaang palitin kayo ng kahit sino, mahinang wika niya. Magsalita kayo kahit nakakatakot, lalo na kung nakakatakot. Malapit sa butik, ang mismong pinagmulan ng lahat, naghihintay si Evelyn. Agad na yumakap nang makita siya. Auntie D, wika ng bata. Ang weird na bumalik dito. Weird sa masama? Tanong ni Angelina. Hindi, sagot ni Evelyn tumingin sa paligid. Weird sa mabuti. Ang manager na tumawag ng pulis, bayad pala para mag-report ng shoppers. Iniimbestigahan na siya ngayon. Sa loob ng tindahan, iba na ang enerhiya, mga bagong mukha, mga nangiting taos-puso, halatang ninenerbyos ang cashier, pero puno ng respeto. Captain Santos, karangalan po, kung may kailangan kayo, please. Tahimik silang namili, ang parehong jewelry counter na minsang naging mitsa ng kaguluhan, ngayoy kumikislap ng payapa sa ilalim ng ilaw. Alam mo, ani Angelina, hawak ang isang pilak na kuwintas. Nagsimula ang lahat ng ito kasi gusto kitang bilan ng birthday gift. Ngumiti si Evelyn. Worth the wait. Binago mo ang lahat, totoo. Bumulong siya, puno ng pagmamalaki. Iba na ang tingin sa akin ng mga kaklase ko. Parang may superhero akong auntie. Natawa si Angelina. Wala akong kapangyarihan, kid. Napagod lang akong itulak. Yun mismo ang dahilan kung bakit ka bayani. Pinili nila ang isang magandang pendant, pilak na pakpak na parang lumilipad. Sa counter, iniabot ng cashier ang isa pang kahon. Mula po sa amin, para humingi ng tawad. Sa nangyari, aatras sana si Angelina para tumanggi pero pinigilan siya ng sinseridad ng dalaga. Salamat, mahina niyang tugon. Paglabas nila ng butik, lumaki pa ang crowd, may pumalakpak, may kumaway. Isang lalaking nakasweet ang nagpasalamat sa pagbubunyag ng katiwalian. Isang matandang babae ang nag-abot ng cookies, umiiyak sa galak. Ipinakita siya ng mga magulang sa kanilang mga anak. Yan siya, yan ang kapitan na lumaban sa mga masasama. Pagsapit nila sa exit, muling sumabog ang palakpakan, parang alon na sumasalubong sa dalampasigan. Binuksan ng mga guwardiya ang pinto at lumabas si Angelina sa gintong liwanag ng hapon. Sumunod sa kanya ang palakpak, parang isang awit ng tagumpay. Nakakapit si Evelyn sa kanyang bag, nakangiti. Parang ending ng pelikula, aniya. Ngumiti si Angelina, tumingala sa langit habang lumulubog ang araw, mahahabang anino ang humahaplos sa parking lot. Naalala niya si Teresa, abala na sa pagdraft ng panibagong expose. Si Carmen, na ginawang sandata ang kanyang cellphone. Ang mga dayuhan at lokal na naging kaalyado, isang lungsod na sa wakas handa ng magbago. Humarap siya kay Evelyn at bumulong. Hindi pa tapos ang laban, baby girl. Pero ngayong araw, panalo tayo. Sinalo ng araw ang pilak na pakpak sa leeg ni Evelyn, nagbuga ng maliliit na sinag sa himpapawid. Parang pag-asa, pumapailan lang. Salamat sa panonood. Kung naantig kayo ng kwentong ito, i-share ninyo. I-tap ang subscribe para hindi nyo mamiss ang susunod. At tingnan ang dalawa pang handpicked stories na tiyak magugustuhan ninyo. Hanggang sa muli,